Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1981 Saan ako nagising? 1981. Oo. Si Fan, pagkatapos ay itinulak siya palayo upang suportahan ang kanyang mga tao. Hindi ako lasing. Isang grupo ng mga idiot, ano ang pinagtatalunan nila? Itinuro ni Fan ang isang grupo ng mga literati na naruroon at direktang sumigaw. Agad na sumabog ang eksena, at muling lumakas ang krusada. Bold! How dare you get drunk? Kapag wala doon ang His Royal Highness King Chi at ang Master. Hulihin mo siya. Dapat parusahan ang magnanakaw na ito. Si Su Qingzhou, Ye Wanqing, Ye Danqing, at iba pa. Sa likod nilang lahat ay namutla. Tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Walang pakialam si Ye Fan, tinuro si Su Huafan, na nanunuya sa kabilang banda, at nakangiting sinabi, Hoy! Ang numero unong talento ba sa imperial na lungsod? Ikaw. Sabi nga hindi ko sinulat ang mga tula yun nga lang may mukha ka pa para sabihin sa'yo anong ginawa mo. Gusto mo ng kahihiyan. Ye Consort, ikaw ay lasing, ang anak na ito ay hindi magkakaroon ng katulad na kaalaman tulad ng sa iyo. Mahinahong sabi ni Su Huafan na may tagumpay ng ngiti sa kanyang mukha. Haha, kabaligtaran, ayokong magkaroon ng kaparehong kaalaman sa iyo. Oo. Nataranta na umiling si Fan at bumantong hininga, hinawakan mo ang iyong konsensya, itatanong mo sa iyong sarili. Sa antas ng iyong antas, maaari mong isulat ang come out with those poems. Ngumisi si Su Huafan, may isang taong hindi kayang gawin ito ni Su, posible bang magawa ito ni Ye Concubine, na pinarurusahan lamang ang kanyang sarili ng 3 tasa. Para sa isang, habang puno ng tawanan ang eksena. Tama yan. Maliban sa pag-inom, magiging alcoholic siya. Kung tutuusin, lasenggo siya, kaya hirap talaga siyang magsulat ng tula. Anong klaseng alcoholic ang isang lasenggo? Ilang beses nang umimik si Ye Fan. Sa kanyang harapan, umiikot ang mundo, at lahat ng uri ng masalimuot na emosyon ay sumugod sa kanyang puso, at ang kanyang dugo ay damaloy sa kanyang isip. Ikaw Danqing. Si Ye Fan ay umungal ng malakas, at ang buong audience ay nagulat. Si Ye Danqing, nasabik sa kanya sa likuran niya, ay nanginginig at sumigaw, narito ako. Oo. Magiliw na ikanaway ni Fan ang isang kamay, itinuro pabalik sa kanya, at malakas na sinabi, tandaan, isang beses ko lang ito babasahin. Si Ye Danqing, tulad ng maraming tao na naruroon, ay hindi kaagad tumugon kay Onye. Sa tagiliran ng Fan, bigla niyang kinuha ang isang baso ng alak sa gilid, uminom ng kalahating baso ng Chen Rizui na nakataas ang ulo, hinampas ang baso at pinunasan ang kanyang bibig. Nagkataon lang si Xian Yun, si Fei Xing ay nagkakalat ng puot. Si Yin Han ay madilim at madilim. Nang bumukas ang mga unang salita, biglang nawala ang ingay sa mga manunood. Ang lahat ng mga literati na naruroon ay nanginginig sa lahat, natigilan tulad ng impyerno. Oo. Isang subaw lang si Fan, natigilan ang lahat. Ye Danqing. Nagising din bigla, ano ba ang gusto niyang maalala, mabilis na inikot ang ulo, at nagsimulang magsulat. Sa sandaling magtagpo ang gininto ang hangin at Jade, mananalo sila ngunit hindi mabilang ang mga tao sa mundo. Lambingan, magandang panahon ay parang panaginip, tiisin ang pagbabalik ni Kakao. Kung magtatagal ang pag-iibigan ng dalawa, paano sila sa umaga at gabi? Lahat ng tao sa eksena ay nakaramdam na ng goosebump sa buong katawan. Sa loob at labas ng entablado, lahat ng mga babae ay lasing, at hindi mabilang na mga bituin ang lumitaw sa kanilang mga matingkad na mata. Kahit na, tumangala si Gu Qing sa lalaking may mga mata na parang estranghero. Sina Su Qingzhou at Ye Wanqing ay parehong nagpakita ng masaya at nakalalasing na mga ngiti, sa wakas. Ye Fan sa wakas ay handang magsalita. Naghintay sila ng husto, ngunit ang ilang mga tula lamang ang nagparamdam sa kanila na ang lahat ay katumbas ng halaga. Wala po. Duda na ang sinaunang obra maestra ay muling lumitaw. Nanginginig si Zhang Teifu, at tumilapon ang baso ng alak sa kanyang kamay. May ngiti sa gilid ng bibig ni King Chi, na nagpapahiwatig na ang lahat ng mga katulong ay dapat umatras, hindi para maapektuhan si Ye Fan. Lu, si Xin, Bailey Qingtian, at iba pa. Na ngayon lang ay puno ng paghamak, ay natulala din, at nagpakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Si Su Huafan, na noon nakaharap kay Ye Fan, namutla sandali pagkatapos ng pagkabigla at pagkahumaling. Ito, ang love sickness ng mga lalaki at babae na gusto mo. Oo. Sinulyapan ni Fan ang lahat ng nasa eksena, at pagkatapos ay kinuha ito muli. Isang baso ng alak, isang inumin. Kailan kaya ang maliwanag na buwan, humingi ng alak sa langit? Hindi ko alam kung anong taon sa palasyo sa langit. Ako. Gustong umuwi sa hangin, ngunit natatakot ako na ang taas ay masyadong malamig. Kapag sumasayaw ako para maintindihan ng anino, bakit parang sa mundo? Mga tao. Magkaroon ng ang saya at kalungkutan, ang buwan ay maulap at maaraw, at ang bagay na ito ay mahirap tapusin. Umaasa ako na ang mga tao ay magtatagal ng mahabang panahon at mabubuhay ng magkasama sa 1,000 milya. Ito.
Ito ang homesickness na gusto mo. Dang! Putok! Ang baso ng alak ay diretsyong nahulog sa lupa. Sa pamamagitan ng isa, ang mga matatandang master at talento ay nanginginig sa lahat, at ang kanilang mga labi ay mapuputi. Su! Nanghina ang mga paa ni Huafan, at bumagsak siya sa upuan, pakiramdam na malamig ang kanyang dugo. Ngunit pagkatapos maalala ang mga tulan ni Yefan, naramdaman niyang malapit nang masunog ang kanyang dugo. Pares ng ang nakakapasong mga mata ay nakatitig kay Yefan, ang hindi mapagkakatiwala ang mga mata ng bawat isa ay naging panatikong pagsamba. Oo. Namumula ang mga mata ni Fan, ang mga tulang ito ay talagang nagpalabas ng kanyang emosyon, ngunit mas lalo siyang napaisip. Siya, magpapalabas na. Gusto niyang i-express ang sarili niya. Halika sa alak. Sigaw ni Yefan na lasing. Natigilan na ang isang grupo ng mga tao sa paligid. Kinaikit ni Haring Chi Suchi ang kanyang mga mata, siya mismo ang nagbuhos ng alak, at iniabot ito. Hindi man lang ito tiningnan ni Yefan, kinuha ang baso ng alak, ininom ito kaagad, at itinapon ang baso ng alak. Ang buhay ay dapat na puno ng kagalakan, huwag hayaan ang gintong bote na humarap sa buwan, berde. Langgam bagong fermented alak, pulang putik maliit na kalan. Sa gabi, gusto ng langit na mag-snow, maaari ba akong uminom? Ang mahabang hangin ay nagpapadala ng mga ligaw na gansa sa taglaga sa libu-libong milya, kaya masisiyahan ka sa matataas na gusali. Biglang, tulad ng isang simoy ng tagsibol na dumarating sa magdamag, libu-libong puno ng peras at peras ang namumulaklak. Bumagsak ang buwan at ang kalangitan ay puno ng hamog na nagyelo, at ang apoy ng pangingisda ni Jiang Feng ay malungkot at inaantok. Naghahanap ng paghahanap, malamig at malinaw, mapanglo at mapanglo miserable at miserable. Sa ilalim ng buwan, ang lumilipad na salamin, si Yun Sheng ay lumikha ng isang sea tower. Naaawa pa rin ako sa tubig sa aking bayan, at ipinadala ang bangka sa libu-libong milya. Sunod-sunod na pangungusap, sunod-sunod. Ang mga sikat na tula ng mga panahong nagmula sa bibig ni Yefan. Kung mayroon lamang isa o dalawang kanta, tama ang tanong para sa iba, maaaring hindi ka makakagawa ng isang obra maestra sa buong buhay niya, ngunit nagawa ito ni Yefan sa kanyang mga kamay. Ang ipinasa na mga gawa ng ang hindi mabilang na walang katulad na mga manunulat ay parang sunod-sunod na suntok, na dumudurog sa puso ng lahat ng naroroon. Ito ay din. Parang kidlat, nabigla sa lahat na parang nabigla sa kuryente, gustong ihagis ang katawan sa lupa at diretsyong lumuhod. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ikaw Fan. Halos hindi ko na maalala. Si Ye Danqing at ilang iba pang manunulat na sumulat ng mga tala ay natulala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng mga taong sumusulat ng mga tula ng napakabilis. Ang mga tula ni Qi Yefan, ang bawat isa sa kanila ay direktang tumatak sa puso ng mga tao, na nagpasigla sa kanila at nagtanong. Ang hirap talagang isaulo lahat. Mabilis. Magtala ngayon. Bilasan mo. Huwag palampasin ito. Sabik na sabik si Mrs. Zhang kaya namula ang kanyang mukha, at pinaalalahanan niya ng malakas. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Yefan ngayon lang, basahin mo lang ito ng isang beses. Para sa isang oras, ang lahat ng mga literati at manunulat sa madla ay walang pakialam sa anumang bagay, at direktang natagpuan ang lahat ng maaaring magamit. Ang panulat at papel ay nasa lahat ng dako upang mag-record ng ligaw. Para sa isang panahon, ang Linlang Poetry Club ay naging isang entablado para sa Yefan na nag-iisa, at lahat ay parang isang bookboy, nakikinig sa tula ng anak, nakayuko sila at sumulat. Maging si Old Master Liu, na nagtanong kay Yefan kanina, ay pinagpapawisan na sa kanyang noo, may hawak na panulat at nanginginig ang kanyang mga kamay. Kabisado niya hanggat kaya niya. Ang mga talatang ito ay ginawa ang grupo ng mga literati sa eksena na hindi gustong makaligtaan ang isang salita. Talo. Si Su Qingzhou, Ye Wanqing at iba pang mga babae ay tumingin sa rebelding figure na lasing at bumibigkas ng tula, at lahat sila ay nabighani. Gu. Mahigpit na kinuyam ni Qing ang kanyang palda, basa ang kanyang mga mata, punong-puno ang kanyang pag-iisip, at tirek ang kanyang mga mata. Si King Qi ay patuloy na naghahanap ng mga baso ng alak at siya mismo ang nagbuhos nito. Sa sandaling gusto ito ni Yefan, nagmamadali niyang ibinigay ito, sa takot na masira ang malatula na diwa ni Yefan. 10 taon ng buhay at kamatayan ay walang hangganan. Hindi ko iniisip ito. Hindi ko ito malilimutan. Unti-unting lumalawak ang sinturon at hindi ko ito pinagsisisihan. Haggard para kay Yi Xiao. Ang mga anino ay pahilig at ang tubig ay mababaw, ang halimuyak ay lumulutang sa buwan at dapit hapon. Ang kinabukasan ni Mocho ay ignorante. Sino sa mundo ang hindi nakakakilala sa iyo? Si Yefan din ay naging mas komportable habang siya ay nagre-recite, at habang siya ay umiinom, mas lalo siyang nahihilo, ngunit siya ay nakaramdam ng kaba. Siya. Hindi na nakakaligtaan ang kanyang bayang kinilokan sa lahat ng oras, at nagsisimulang umawit kung anuman ang pumapasok sa kanyang isipan. Ang ilan sa mga literati sa eksena. Mga pares ng sambahin at masigasig na mga mata, naglalaman ng panghihinayang sa hindi pagkakaunawaan ngayon lang. Ito. Oras, walang magdududa sa anumang bagay.
Nasakta ng madamdamin ang paghihiwalay mula pa noong sinaunang panahon, at higit pa itong napapabayaan sa Chinkyu Festival. Saan ka Majay gising ngayong gabi? Willowbank, ang hangin at ang buwan. Ang nakaraang taon ay dapat na isang magandang araw at isang magandang panahon. Kahit na mayroong libu-libong mga estilo, sino ang maaari kong sabihin sa iyo? Pagkatapos bigkasan ng salita, ang tula ay isinilang mula sa puso. Ikaw, hindi makakagawa ng magagandang tula, ang madla ay puno ng kamatayan pangkalahatang katahimikan. Ang mukha ni Su, ang pamaypay ni Hua ay mapotla, at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Oo. Saglit na nahihilo si Fan, at matapos itong inumin sa loob ng libu-libong araw, hindi na siya nakatiis, at nahulog siya sa lupa at nakatulog ng mahimbing. Kabanata 1982 ang Warren. Ang eksena noong 1982. Ang Linlang Poetry Festival ay nahulog sa mahabang panahon ng kalmado. Lahat sila ay tumingin sa lalaking nakahandusay sa lupa na may sobrang komplikadong mga mata. Ang kalmado sa ibabaw ay hindi maitago ang mabagyong alon sa kanilang mga puso. Ito, tao pa rin ba ito? Ito ay simpleng tula. Tula, Diyos ng tula. Ang mga literatura na tinawag ang kanilang sarili na mga henyo, at ang mga matandang master na tinawag ang kanilang sarili na mga master ng mundo ng panitikan, ay nakipagkamay at inilagay ang tinte sa kanilang mga kamay. Sa kanilang mga mukha, mayroong lahat ng uri ng kahihiyan at bulalas, ngunit lahat sila ay kumbinsido. Isipin ang mga tula na kanilang isinulat noon, at pagkatapos ay tingnan ang mga kamanghamanghang gawa na naitala ng mga taong hindi pa dumarating at bihirang dumating mamaya. Halos lahat ay may tanong sa kanilang mga puso kaya ba nilang sumulat ng tula. Sa harap ng mga obra ni Ye Fan, ano ang mga tula na sinabi nila? Ang susi ay, paano mabibigkas ng isang tao ang napakaraming ipinasa na mga gawa ng iba't ibang estilo sa napakaikling panahon tulad ng ilang mga kayamanan. Hindi nila maintindihan, ngunit ang ganitong uri ng hindi maintindihan na bagay na matatawag na isang himala. Haha, matagal na akong nabubuhay, ngunit hindi ko inaasahan na malalaman ko ngayon na, hindi ako makapagsulat ng tula. Pagkababa ni Mrs. Zhang ng tinta, ngumiti siya ng pilit na may emosyon. Dati, kapag sinabi ito ni Mrs. Zhang, tiyak na may lulandag, kaya hindi dapat maliitin ng matanda ang kanyang sarili. Pero ngayon, lahat na. Tulad ni Ginang, Zhang, at tila hindi pa sila nakakasulat ng tula. Ito ay, hindi sa hindi marunong sumulat ng tula si Ye Concubine, ngunit ayaw niyang magsulat ng tula kasama natin. Sa harap niya, ang ating tula ay sadyang hindi mabata. Ngayong gabi, ito ang pinaka-hindi malilimutang gabi sa kasaysayan ng dakilang paligsahan ng panitikan. Mula ngayon, ang dakilang paligsahan ng panitikan. Hindi, dapat sabihin na ang buong bilog na pampanitikan ng prehistoric continent ay dapat ituring si Ye Concubine bilang ang unang taong sumulat ng tula. Ang lakas ng isang tao ay sapat na upang itulak ang sining ng tula ng sinaunang panahong daigdig sa isang bagong tugatog. Siya talaga ang numero unong makata sa mundo. Sunod-sunod na tumango ang grupo ng mga tao, kasama sina Luzin, Billy Qingtian at iba pang talento, lahat ay nagpapakita ng walang katulad na paghanga, at labi silang nahihiya sa pag-uugali ng paghamak kay Ye Fan ngayon. Bumantong hininga din si King Chi at tumawa, haha, maswerte ako ngayon. 1,000 araw na itong lasing. Kung ordinaryong inumin lang, natatakot ako na hindi talaga nito maipakita ang tunay na talento ng babaeng ito. Maagang tumakbo sina Su Qingzhou at Ye Wanqing at tinulungan si Ye Fan na bumangon mula sa lupa. Asawa. Husband, please wake up, ipinagmamalaki muli ni Su Qingzhou ang lalaki, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Napakataas ng loob niya ngayon lang, bakit ngayon lang siya natamba? Masyado nang nainom si kuya, mas maagang malasing ang ibang tao. Hindi napigilan ni Ye Wanqing na matawa, huwag kang mag-alala tungkol sa hipag ni prinsesa, ayos lang ang panganay na kapatid. Katulad niya. Nagsasalita, natarante si Ye Fan, idinilat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, medyo malakas ang stamina ni Chen Rizzo, nahihilo pa rin ang kanyang ulo, at talagang gusto niyang matulog. Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, asawa, gising ka na ba? Pwede ka bang bumalik, malabo na sabi ni Ye Fan, hindi mayangat ang kanyang mga talukap. Nang lahat. Narinig ito sa paligid, nagtawanan silang lahat at umiling, alam nilang lasing na lasing si Ye Fan. Mr. Zhang, Uncle Chi Huang, inaantok ang concubine, oh. Iuuna ko ang concubine. Lumingon si Su Qingzhou at sinabi. Prinsesa sandali, ayon sa mga tuntunin, ang unang tao sa Linlang Poetry Club ang pipili ng Warren. Bago bumalik si Consort Ye, umaasa ang matandang ito na mapapangalanan niya ang mga courtesan ngayong gabi, ngumiti si Mrs. Zhang. Natigilan si Su Qingzhou, ito. Hindi pa ba tapos ang Linlang Poems? Haha, inunat ni Haring Chi ang kanyang kamay at tinangay ang mga edukado sa eksena, at nakangiting sinabi, Qingzhou, sa sandaling lumabas na ang mga tula ng iyong asawa, ang tulang ito ang huling round, sino ang may lakas ng loob na magsulat ng tula? Ngayong taon, natapos na ang Linlang Poetry Festival. Nakakagulat man ang ending, naniniwala akong walang tutol ang lahat. Ang lahat ng mga literati sa eksena ay sabay-sabay na tumango at tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka.
Isa lang itong Su Huafan, nakaupo roon na paralisado. Gayunpaman, walang sino man ang makiramay sa kanya sa sandaling ito. Matapos makita ni Su Qingzhou ang tingin ng lahat, tinanggaw niya ang kanyang ulo na parang salamin. Asawa, gumising muli, ginang. Zhang, paki-order ng Warren. Sino ang pipiliin mong maging Warren? Bagamat inaantok na si Ye Fan, hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Shinger. Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nakinig sa bibig ni Ye Fan, asawa, sabihin mo itong muli. Huwag kang maging Shinger. Pumili ka na lang ng iba. Sabi ni Ye Fan sa mahinang boses, hindi siya nang ahas na maging masyadong malakas para maiwasan ang pagdududa. Pagkatapos ng Su, narinig ito ni Qingzhou, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang Haring Qi sa tabi niya ay may mataas na antas ng paglilinang. Bagamat maririnig niya ito, puno siya ng pagdududa. Prinsesa, mukhang hindi may sulat ni Concubine Ye ang pangalan ng Warren. Bakit hindi gawin ng prinsesa para sa iyo? Tanong ni Mrs. Zhang. Nakangiting tumanggaw si Su Qingzhou, at kinuha ang panulat at tinta na dala ng waiter. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang mukha ni Su Qingzhou ay kalmado at nagsulat siya ng isang pangalan. Pinagmasdan ito ni Qi Wang Su Qi mula sa gilid, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ng insidente, tinulungan ni na Su Qingzhou at Ye Wanqing si Ye Fan na tumayo at nagpaalam sa lahat. Daan-daang. Nagmamadaling pinanood ng mga tao si Ye Fan, nakatingin sa lalaking lasing na, ngunit lahat sila ay puno ng matinding paggalang. Ngayong gabi, para sa literary world ng Quandas Heng, at kahit para sa ilang tao na kadalasang hindi gaanong binibigyang pansin ang literary world, nararamdaman ang hindi pa nagagawang pagkabigla. Ang mga tula. Ang unang tao sa Hongwang tula. Dakilang poetry god. Matapos maging isang mahimalang doktor at babae, si Ye Fan ay nakakuha ng maraming reputasyon. Gabi na. Sa Palasyo. Supremo. Hall, sa pag-aaral ni Emperor Mingde. Si Emperor Mingde, na may hawak na computer na may prehistoric stone crystal sa kanyang kamay, ay tumingin sa mga tula at binibigkas ang mga ito ng 7 o 8 beses, ngunit nasiyahan pa rin siya. Itong babaeng ito, saan ang banal na lugar? Masyadong emosyonal si Emperor Mingde. Si Haring Qi, na bumalik mula sa pulong ng tula, ay kinusot ang kanyang mga mata habang umiinom ng tsaa, Brother Huang, sa tingin mo ba Ye Concubine? Parang noong unang dumating si Chu Guoshi, palagi siyang may masasabi, hayaan natin ang mga hindi inaasahang bagay. Ang hitsura ng itinaguyod ni Chu Guoshi ang agham ng aming mahusay na ekspedisyon, at si Ye Consort, mukhang mahusay sa literatura at medisina. Ibinaba ni Emperor Mingde ang kanyang tablet computer at ngumiti, sa tingin mo rin. Mukhang naghinala na si Brother Huang. Tulala na tanong ni Su Qi. Emperador Ming. Bumantong hininga si De, syempre alam ko na itong Ye Fan, napakalayo sa hitsura niya sa simula. Gayunpaman, ang pamilya Shenlang ay palaging mapagpatawad, at hindi garantisadong si Ye Wangto at ang kanyang asawa ang palaging pinapanatili ang panganay na anak na ito na mahinahon. Maging pigil, upang hindi ipakita ang kahoy na palabas sa kagubatan. Pagkatapos ng lahat, alam mo rin na ang Zhenbeiho Mansion, sa pamilyang Shenlang, sa Dasheng, ay isa sa mga espesyal na pag-iral. Upang maging kahalili ng Zhenbeiho, si Ye Fan ay dapat maging maingat sa pag-arte. Ito ay, basta. Kahit na sinadya ni Ye Fan na itago ang kanyang talento sa nakaraan, ang talentong ito ay masyadong nakakagulat. Pwede ba? Isa ba talaga itong ascender na eksaktong kapareho ng dating basura? Posible ba ito? Sumimangot si Su Qi. Umiling si Emperor Mingde, hindi ako sigurado, ngunit may paraan para masubukan. Kung siya ba ang orihinal na Ye Fan? Ang ibig sabihin ng iyong kamahalan ay, naisip din ito ni Su Qi. Ano, sa kangumiti, pupuntahan ko ang kapatid ko bukas, may tao, dapat akong makatulong. Kabanata 1983 Kasambahay. 1983. Bahay ng Zhenbeiho. Si Ye Fan ay bihirang natutulog hanggang madaling araw. Pagkatapos ng pag-iisip, naalala ni Ye Fan ang nangyari kagabi, at hindi niya maiwasang tapikin ang kanyang noo. Isang pagkakamali ang pag-inom. Ang ganitong bagay ay talagang turn ko na. Sigh. Ang libong araw na paglalasing na ito ay maaaring maging malakas laban sa banal na lupain. Ito ay epektibo, at ito ay talagang nabubuhay hanggang sa nito ngayon, ganap na hindi ako maaaring walang bulag na tiwala sa aking paggamit ng alak. Buti na lang at wala akong nasabi sa pagkakataong ito, baka magdulot ito ng malaking problema. Ayos lang kung mag-isa ka lang, may mga babae pang dapat asikasuhin ngayon, pero hindi ka pwedeng magbunyag ng masyadong maaga, para hindi masyadong magkagulo. Pagkatapos maligo, at nagsuot ng malinis na damit, lumabas si Ye Fan sa silid at malayang naglakad papunta sa restaurant para sa almusal. Kasama ang paraan, ang mga katulong sa mansyon ay tumingin sa kanya na may mga mata na halos parang mga Diyos, at sila ay mas nakakasindak kaysa dati. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagawin, at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang puso, ngunit alam niya na mahihirapan siyang makawala sa tubig, at ang mga tulang iyon ay kumalat na sa buong mundo. Nang maglakad sila papunta sa restaurant, naroon na sina Su Qingzhou at Ye Wanqing. Asawa, gising ka na, nahihilo ka pa ba?
Tumayo si Su Qingzhou at nag-aalalang nagtanong kay Ye. Kinawean ni Fan ang kanyang kamay, ayos lang, pinaghirapan kita kagabi, nakalimutan ko kung paano sumakay sa bus. Hindi mahirap o mahirap, sobrang saya namin ni Hipag kagabi, kuya, ang galing mo talaga. Hindi mo alam, ang mga mata ng mga taong nanunood sa amin ay lumalabas, mas sinasamba ka. At ang Su Huafan na yun, na gumawa ng maraming kawalang katarungan, alam ng lahat na siya ay na-frame at may masamang reputasyon. Ngumiti si Ye Wanqing kay Ye. Sabi ni Fan na may bahagyang ngiti, ikaw babae, napakasaya mo, at may medyo natuto. Sino ang gumawa sa kanya ng sobrang kasuklam-suklam, nag-frame sa iyo, at sadyang pumulot ng mga bagay-bagay, at humiling sa kanya naguluhin siya sa publiko, hindi ko ito matiis. Parang kontrabida. Galit na bulalas ni Ye Wanqing. Ngumiti si Ye Fan at umiling, iba talaga ang personalidad ng babaeng ito kay Ji Wanqing, at siya ay isang maliit na sili. Pagkatapos uminom ng ilang subo ng lugaw at ilang side dishes, biglang nakarinig si Ye Fan ng ingay sa labas. Panauhin ba ito? Mukhang darating. Tumayo si Su Qingzhou at nakangiting sinabi, asawa, mayroong isang tao, dapat kang maging masaya na makita siya. Oo. Nagtaka si Fan, ngunit pagkatapos ng kaunting pangunawa, medyo natigilan siya. Nakabihis na siya. Isang berdeng damit, walang pulbos, at mahabang itim na buhok na nakalawit sa kanyang baywang. Ang matikas at magandang babae na naglakad na may lotus steps. Oo, hindi ko ito nakita kagabi, ngunit ngayon, kapag tiningnan ko ito, mas maganda si Ate Chinger kapag walang makeup, komento ni Ye Wanqing. Su. Tumanggaw si Qingzhou, at lubos na nasiyahan, pagkatapos maalis ang ningning, ang ugali ay maaaring i-highlight, at ito ay talagang mas kapansin-pansin. May bahid ng pagkamahiyain sa mamasa-masa na mga mata ni Gu Qing, ngunit mayroon ding dampi ng kalmado. Nagbigay galang si Chinger sa concubine, ang pinakamatandang prinsesa, Miss Ye, napakahusay na saludo ni Gu Qing. Walang regalo, huwag kang masyadong mag-ingat, pagkatapos ng lahat, magiging isang pamilya tayo sa hinaharap, ngumiti si Su Qingzhou. Ye. Nagmamadaling ibinaba ng Fan ang mga mangkok at chopstick, at malakas na sinabi, sandali. Ito. Paano tayo magiging isang pamilya? Ang tatlong babae ang hindi maiwasang mapatingin sa gilid at ngumiti. Kuya, kagabi ay in-order mo ang huakoy ni Sister Chinger, at pagkatapos ay tinubos siya ng aking hipag para sa kanya sa napakababang halaga. Nandito siya ngayon sa bahay natin, dapat magpasalamat ka sa prinsesa at hipag. Sabi ni Ye Wanqing. Sandali lang. Hayaan kong i-rationalize ang iniisip ko. Tinakpan ni Ye Fan ang kanyang noo. Matapos maalala ng mabuti, tinanong niya si Su Qingzhou, aking prinsesa. Hindi kita tinanong kagabi, huwag mo siyang piliin, maaari ka bang pumili ng sinuman? Mali ba ang narinig mo? Su. Lumapit si Qingzhou, hinawakan ang braso ni Ye Fan, at mahinang sinabi, asawa, tama ang asawa. Ngunit, dahil mismo sa paliwanag ng asawa, alam ng babae na iniisip mo pa rin si Miss Chinger sa iyong puso, ngunit ayaw niyang pahirapan ang babae, kaya sinadya niyang sinabi iyon. Si Ye Fan ay walang imek, ang babaeng ito ay masyadong nag-iisip, tama ba? Kung hindi, kung ang iyong asawa ay talagang walang ideya tungkol kay Miss Chinger, bakit niya babanggitin siya? Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi niya masabi, dahil ang Gu Qing na ito ay nagmula sa kakaibang background, at espesyal na tinanong siya ni Ye Weiyang. Nang makitang walang masabi si Ye Fan, mas kumbinsido si Su Qingzhou sa kanyang sariling mga iniisip, at nagpatuloy, asawa, kahit na ikaw ay isang babae at hindi maaaring kumuha ng babae, ngunit si Miss Chinger ay walang pakialam sa kanyang katayuan, handa siyang manatili sa mansyon bilang isang katulong na babae. Kuya, huwag kang magpanggap, sabihin mo lang na masaya ka kapag masaya ka, dumarating ang Warren sa mansyon. Bilang isang kasambahay, huli na para mainggit ka ng iba, sabi ni Ye Wanqing. Napangiti si Ye Fan, mukhang nagpapanggap ako. Kung hindi, ano ang mali kay Sister Chinger, ginastos mo siya noon sa Kayanfang. Ngayon ibalik mo siya sa mansyon para sa kaunting pera, at ang hipag ay sumang-ayon dito ng personal, maaari ka bang maging masaya? Sinabi ito ni Ye Wanqing bilang isang bagay ng kurso. Oo. Napabuntong hininga si Fan at tinatamad na magpaliwanag. Lumingon siya at sinabing, Chinger. Bueno, bibigyan kita ng pera at ibabalik ang kalayaan mo. Makakahanap ka ng lugar at mamuhay ng sarili mong buhay. Tama. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, tahimik ang silid. Gu. Ang mga mata ni Qing ay nagpakita rin ng mukhang hindi makapaniwala, at pinilit niyang ngumiti, Ye concubine. Concubine ay hindi masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Napakasimple lang, hindi ako. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan ng prinsesa na gustong pumili sa iyo. Umalis ka, malaya ka pa rin, sabi ni Ye Fan. Gu. Saglit na natigilan si Qing, pagkatapos ay dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay malinaw at basa-basa, na nagpapakita ng nakakaawang tingin. Alam ng babae na, hindi ako kasing husay ng mga gintong sanga at dahon ng jade ng prinsesa, at ang babae ay may talento, kaya dapat kong hamakin ang babae.
Ngunit nais lamang ng babae na gantihan ang babae at ang prinsesa para sa kanilang kabutihan, maging isang katulong sa bahay, at pagsilbihan kayong dalawa. Siya ay lubos na mapagmahal, at siya ay labis na nalungkot at nakakaawa, na naging dahilan upang ipakita ni na Su Qingzhou at Ye Wanqing na hindi ito makayanan, kahit si Uncle Shui, na nag-follow up, ay lubos na nababagabag. Ang paglabas mo ay ang gantimpala para sa akin, Tio Shui, bigyan mo siya ng isang halaga ng pera at palabasin siya ng bahay. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Natigilan si Ye Shui, Little Marquis. Ito, Su. Kinagat ni Qingzhou ang kanyang mga labi at sinabing, asawa, hindi ka ba pumayag na ang iyong asawa ay pumili ng isang maid? Itong si Kinger ay isang concubine na sa wakas ay nine love sa kanya, bakit mo siya pinilit? Hindi. Aking prinsesa, kailangan bang siya ang pumili ng isang maid? Ye Fan ay nalulumbay. Siya ay walang iba kundi siya. Bihirang magpakita si Su Qingzhou ng mas tapat na ekspresyon. Ye. Saglit na kinagat ni Fan ang kanyang mga ngipin, iniisip sa kanyang puso na ang pagpilit kay Gu Qing na paalisan ay malamang na hindi masiyahan kina Su Qingzhou at Ye Wanqing. Bagamat misteryoso si Gu Qing, sa paghusga sa kanyang ginawa, hindi siya masamang tao. Halika, hayaan siyang manatili sa mansyon at tingnan kung bakit niya nilapitan si Ye Fan sa unang pagkakataon. Para naman kay Ye Weiyang. Umiling si Ye Fan at nagbilang na hindi pa rin niya ito pinili, at bukod pa, hindi siya natatakot sa babaeng iyon. Okay, hayaan mo siyang maging kasambahay mo pansamantala, pero kung hindi maganda ang ugali niya, itaboy mo na lang siya sa Hao Mansion. Sabi ni Ye Fan na may masamang mukha. Noon lang nakangiting sinabi ni Su Qingzhou, salamat asawa para sa iyong tagumpay. Ano ka ba nagpapanggap? Halatang hindi mo alam kung gaano kakasaya sa puso mo, pag-ungol ni Ye Wanqing. Nagpakita ng kakaibang kulay si Gu Qing sa kanyang mga mata, na may nagpapasalamat na ekspresyon sa kanyang mukha, at lumuhad sa lupa, dapat gawin ng alipin ang kanyang makakaya. Alaga ang mabuti ang prinsesa. Kabanata 1984 ang malaking tanyag na tao. Noong 1984, si Ye. Hindi makapaniwala si Fan na tapat ang babaeng ito, at nagbabala, mas mabuting gawin mo ang iyong sinabi. Sinabi, maging matalino sa hinaharap, mahina ang prinsesa, at ilang magaspang at nakakapagod na gawain ang gagawin mo sa hinaharap. Ang prinsesa. Pangunahing lumalaki ang mga bulaklak, kailangan mong maghukay ng lupa. Pangunahing naghuhugas ang prinsesa, kailangan mong kumuha ng tubig. Kung ano ang binibili ng prinsesa, kailangan mong tumakbo. Ang pagiging A. Ang maid ay parang kasambahay, huwag mong isipin ang iyong sarili bilang isang courtesan, at kailangan mong maging magalang sa iba pang bahagi ng bahay, alam mo ba? Si Su Qingzhou at Ye Wanqing sa gilid ay natigilan saglit. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila si Ye Fan na nagsasanay ng isang katulong ng seryoso. Paano ito magiging katulad ng tunay na bagay? Hinahayaan mo ba talagang maging maid ang Warren? Sobra na ito para sayangin ang isang mahusay na kagandahan na may parehong mga talento at hitsura, tama ba? Lahat. Akala lang ni Ye Fan ay ang mukha ni Gu Quan at Su Qingzhou, kaya napakahigpit nila, ngunit hindi sila masyadong nagsasalita. Ngumiti din si Gu Qing at tumango, susunod si Qinger sa mga tagubilin ng concubine. Oo. Napabuntong hininga si Fan, pansamantala lang itong magagawa ng babaeng ito. Okay, ituloy na natin ang almusal, kailangan kong pumunta sa Xuanyuan Academy pagkatapos kong kumain. Binati ni Ye Fan ang kanyang asawa at kapatid na umupo at muling dinampot ang mga chopstick. Kumaway si Su Qingzhou kay Gu Qing nang nakangiti, Qinger, halika na, hindi ka pa kumakain, maupo at kumain ng sabay. Prinsesa Exe. Sabi ni Gu Qing, at lalapit na sana at uupo. Agad na huminto si Ye Fan, huwag kang umupo. Kung gusto mong kumain, tumayo ka at kumain. Paano makakain ang isang maid sa iisang mesa kung wala si Shui Bo? Ilang sandali, si Su Qingzhou at Ye Wanqing ay parehong natigilan. Napakalupit ba talaga ni Ye Fan kay Gu Qing? Kahit na ito ay para kay Su Qingzhou na makita, ito ay magiging labis. Namutla ang mukha ni Gu Qing, ngunit napaatras siya ng 2 hakbang, at sinabing, itinuro sa akin ng concubine na, hindi ito kakainin ni Qinger. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabi, Tito Shui, dalhin mo siya para makilala ka. Ang buhay ng mga tao sa mansyon, kung saan kakain at kung saan magtatrabaho, ay malinaw na aayusin para sa kanya. Dapat talagang walang espesyal na pagtrato, at walang ibang mga nasasakupan ang maaaring magkaroon ng anumang opinyon. Tio. Hindi alam ni Shui kung matatawa o maiyak. Hindi niya alam kung bakit ang kanyang munting prinsipe ay hindi nakikiramay kay Xiangxiu, ngunit magagawa lamang niya ang kanyang ginawa. Iniunat niya ang kanyang kamay at ngumiti at sinabi, Miss Kinger, mangyaring sumama sa akin. Tio Shui. Please. Ikaw na ang malaking kasambahay, utusan siya, gusto mo pa ba siyang imbitahin? Direktang tawagan siyang Kinger at trituhin siya ng pantay-pantay. Agad na sabi ulit ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Shui Bo, naging seryoso ang kanyang mukha, at sinabing, Qinger, sumama ka sa akin, Gu.
Kinagat ni Ching ang kanyang labi, at may malungkot na tingin at hinaing sa kanyang mga mata, ngunit tumango pa rin siya. Sinundan ko siya palabas. Sa restaurant, si Su Qingzu ay tumingin sa lalaki ng hindi maipaliwanag, asawa. Talaga bang tinatrato mo si Chinger bilang isang katulong? Kung hindi, sa tingin mo ba nagbibiro ako? In short, kung hindi gumana ng maayos, papalitan ko siya agad. Kinuha ni Ye Fan ang mangkok, ininom ang mabangong lugaw, pinunasan ang kanyang bibig, tumayo at lumabas ng pinto. Xuanyuan Academy. Oo. Mag-isang naglakad si Fan papuntang library. Along the way, mas maraming clan children ang bumati sa kanya kaysa kahapon. Bagamat sinasabing mababa ang katayuan ng Light Ratty sa malaking ekspedisyon, tulad ng isang bituin na nakamit ang sukdulang layunin, maaari rin siyang makaakit ng malaking bilang ng mga tagahanga at tagahanga. Yeah. Ang kasalukuyang katayuan ng Fan sa mundo ng panitikan ay nagbigay sa kanya ng maraming tagahanga. Nararamdaman ng maraming tao sa angkan na bagamat hindi magaling sa paglilinang ang babaeng ito, kahit man lang sa mga tula, siya ang unang tao sa angkan mula noong sinaunang panahon. Ang gayong tagumpay ay kapansin-pansin na. Sa anumang paraan, pumunta sa sukdulan, ay iginagalang. Sa ngayon, ang label ng basura ay tila walang gaanong kinalaman sa maliit na ito. Prinsipe. Ye consort, gusto naming magpakuha ng litrato kasama ka, pwede ba? Dalawang batang babae na hindi alam kung anong angkan ang tumakbo kay Ye Fan at nahihiyang nagtanong. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, alam niyang kung magsisimula siya, kailangan niyang pumila para sa litratong kasama niya sa hinaharap. Kasarian, walang malasakit na pagtanggi. Hindi. Saglit na nawala ang dalawang batang babae, ngunit ang paghanga sa kanilang mga mata ay nadagdagan sa halip na nabawasan, na parang pakiramdam nila na ang isang mahusay na manunulat ay dapat maging napakalamig at mayabang. Sa totoo lang, maraming tao sa daan ang nagpadala ng mga larawan ng pagkakita kay Ye Fan sa forum ng akademya. Lu Yushi God. Pupunta siya sa library. Ang numero 1 makata sa prehistoric literary world, nagsusumikap pa rin, bakit wala akong dahilan para hindi mag-aral ng mabuti? Bakit hindi ko nalaman kanina, ang gwapo ni Ye Concubine? Kahit si Ye. Alam ni Fan na siya ay naging masikat, hindi niya alam na naabot na niya ang isang bagong antas, at si Xuanyuan Sanying ay walang pumapansin, at halos lahat ay pinag-uusapan siya. Ang nagparamdam kay Ye Fan ay ang sandaling pumasok siya sa library. Ito, oo. Namangha si Fan sa entrance. Nalaman niya talaga na karamihan sa mga upuan sa library ay occupied. Karamihan sa kanila ay mga estudyanteng babae, at mayroon ding ilang mga lalaki. Lahat sila ay nakakita kay Ye Fan na may hitsura ng mga idolo. Feng. Si Qinglan, na nakasuot ng kulay abong turtleneck na sweater, na may mataas na buhok, ay lumakad ng intelektual at eleganteng. Ibalik ang libro. Wala pa ring pakialam ang babae. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at tumango ng mariin, oo. Feng. Naglakad si Qinglan sa counter, at habang pinoproseso ang mga formalidad, mamulong siya, kung magpapatuloy tayo ng ganito, kailangan kong imungkahi kay Din Xiao na kukuha ang library ng isang administrator. Oo. Tinaas ni Fan ang kanyang kilay at nagdududang sinabi, Director Feng. Ikaw, nagbibiro ka ba sa akin? Feng. Itinaas ni Qinglan ang kanyang ulo at binigyan siya ng kakaibang tingin na may blankong ekspresyon, hindi. Oh, ngumiti si Ye Fan, pero nakakatawa pa rin, hehe. Huwag mag-alala, hindi aabutin ng ilang araw para umatras ang kanilang sigasig, at wala nang masyadong tao na darating. Hindi sumagot si Feng Qinglan, at tinanggap ang tapos na ang libro at umalis. Dahon. Nagpout si Fan, paanong ang tiyahin na ito ay kasing lamig ni Su Qingzo na kakakilala lang niya noon, na parang may utang sa kanya. Naglalakad papunta sa medical book area, nakakita si Ye Fan ng dalawang libro, pagkatapos ay nakakita ng lugar kung saan walang tao, umupo at nagsimulang magbasa at kumuha ng mga tala. Kaagad. Maraming estudyante ang nagsimulang sumandal kay Ye Fan, sinadya man o hindi. Ang ilan. Ninakawan ng tingin ang tinitingnan ni Ye Fan, habang ang iba ay kumuha ng group photo kasama si Ye Fan sa Zhang Library para magbasa ng libro mula sa malayo. Ito pala ay isang medikal na libro, akala ko ang Diyos ng tula ay nagbabasa ng tula. Kailangan mo pa bang magbasa ng tula sa larangang ito? Natatakot akong maging isang Diyos ng medisina muli. Kung tutusin, siya ay asawa na ng isang Diyos na doktor. Nagbulungan ng isang grupo ng mga tao. Pero napakaraming tao kaya ang ingay pa rin sa library. Sumimangot si Ye Fan, bumulong-bulong ang mga lalaking ito, hindi ba nila nabasa ng mabuti ang libro? Ito ang tinatawag na popular na tama at mali. Sa wakas, hindi masaya si Feng Qinglan, na nasa itaas. Naglakad siya patungo sa rehas at malamig na sinabi, walang ingay sa silid-aklatan. Kung hindi ka nagbabasa ng mga libro, lumabas ka. Noon lang napagtanto ng lahat na ito ay nasa teritoryo ng isang tao. Lahat ng. Biglang, lahat ay hindi nang ahas na lumabas, kaya masunurin silang bumalik sa kanilang mga upuan, o umalis ng tahimik. May ngiti sa gilid ng bibig ni Ye Fan. Tila bagaman ang Dragon Blood Queen ay napakababa sa akademya, ang kanyang reputasyon ay hindi nabawasan.
Sa sandaling ito, isang pamilyar na figure ang biglang lumitaw sa pintuan. Zhuang Yi, ang vice-presidente na may seryosong tingin sa A. Ye Fan, sumama ka sa akin, malamig na sabi ni Zhuang Yi. Pagsusulit sa Kabanata 1985. Noong 1985, si Ye. Natarante si Fan. Paanong ang lalaking ito ay nakatitig sa kanya, ano ang problema? Biglang kinuha ni Zhuang Yi ang kanyang Divine Dragon at Jade Talisman at inilagay ito sa harap ni Ye Fan. Biglang tumingin ang mga estudyante sa Quanli Library na kinakabahan, at labis na inaabangan ang mangyayari. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, hindi naman, kahit mukhang hindi masaya ang lalaking ito sa kanyang sarili, hindi na kailangan ng tunggalian sa isang Jade Anteng-Anteng, siya ay isang elder sa mukha nito. Nang makitang maganda ang lagay mo kamakailan, ako, bilang elder ng Shenlang clan, ay nagpasya na gabayan ang iyong paglilinang ng paisa-isa, mataimtim na sinabi ni Zhuang Yi. Yeah. Sumimangot si Fan, gusto kong magbasa ng libro, at hindi ko kailangan ng gabay mo. Anak, nakalimutan mo na ba ang mga alituntunin ng angkan? Ang mga matatanda sa angkan ay nag-aalok ng patnubay, at ang mga nakababatang henerasyon ay dapat tanggapin ito ng buong pagpapakumbaba. Maliban kung ikaw ay mas malakas kaysa sa akin. Malamig na ngumuso si Zhuang Yi. Mayroon bang ganoong panuntunan? Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin sa ilang clan students na nakaupo sa tabi niya. Bilang resulta, tumanggo ang ilang estudyante ng clan, na nagpapahiwatig na totoo ang sinabi ni Zhuang Yi. Kayong concubine, ang direktang linya ng mga elder ng angkan ay nagbibigay ng payo, at ang nakababatang henerasyon ay hindi dapat tumanggi, kung hindi, ito ay magiging kawalang galang. Personal na itinuro ni Vice President Su ang na dapat maging masaya si Ye concubine. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na napakasaya niya, itinuro siya ng lalaking ito. Sayang lang ang oras. Ang lakas natin ay magkahiwalay, paano kung tayo ay masaktan? Tanong ni Ye Fan na may kasamang puntahan. Zhuang Yi. Ngumisi, natural na iniisip na si Ye Fan ay mahiyain, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala, kikilos ako sa sarili kong pagpapasya. Si Ye Fan ay nasabit saglit at sapilitang tumanggi, sa takot na ito ay humantong sa higit pang gulo, kaya kinailangan niyang magpanggap na niloloko siya. Kung ganoon, saan ka pupunta? Tumayo si Ye Fan. Sumama ka sa akin, lumingon si Zhuang Yi, sakto namang makita si Feng Qinglan sa itaas. Saglit na nanlambot ang mga mata ni Zhuang Yi, ngunit mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at naglakad palabas. Pinanood ni Feng Qinglan ang dalawa na naglalakad palabas ng library, at nag-iisip, Vice-Presidente. Gusto ni Zhuang Yi na magbigay ng isang pagtuturo sa mga elder ng clan para kay Ye concubine, na mahusay na gumanap kamakailan. Kumalat agad ang balita sa Academy Forum. Kung dati, marahil ay hindi gaanong nakapansin, ngunit ngayon ay talagang tanyag na si Ye Fan, at agad niyang naakit ang daan-daang libong estudyante na walang klase, at nag-organisa sila upang manood. Xuanyuan Academy, larangan ng martial arts. Ang mga piraso ng platform ay binuo gamit ang mga prehistoric na bato at mga diskarte sa pagpapalakas, na ginagamit para sa mga gurong nagabayan ng mga mag-aaral, at para din sa mga mag-aaral na matuto mula sa isa't isa. Kailan? Dumating sina Ye Fan at Zhuang Yi sa isang bakanting field, mayroon ng daan-daang estudyante na dumating upang marinig ang hangin, at ang bilang ng mga tao ay dumarami pa. Oo. Napabuntong hininga si Fan. Ang kumilos na parang baguhang estudyante sa harap ng napakaraming tao ay isang tunay na pagsubok sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Halika, bawiin ang formula ng Qianlong, hayaan mo akong makita ang iyong kamakailang mga tagumpay sa paglilinang, si Zhuang Yi ay mukhang isang guro. Pinag-isipan ni Ye Fan na oras na para ipakita niya ang kanyang lakas. Sa kasong ito, ang huling pagsusulit sa martial arts ay hindi magiging masyadong biglaan. Sa sandaling ang Qianlong, Jiedan triple. Si Zhuang Yi ay natigilan din sandali, ang kanyang mga mata ay kumikislap, mukhang. Marami ka talagang pag-unlad. Nagulat din ang mga estudyante sa paligid. Kung tutusin, maraming tao ang nag-isip na hindi makakabuo ng tableta si Ye Fan sa buhay na ito. Gayunpaman. Kahit na dumating si Ye Fan sa ikatlong antas ng Danjia mula sa Foundation Establishment sa maikling panahon, hindi ito hindi katanggap-tanggap. Kung tutuusin, ang sinaunang panahong mundo ay mayaman sa espiritual na mga mapagkukunan ng enerhiya. Hanggat napagtanto ng isang tao ang isang epiphany, gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at pagbutihin ang base ng paglilinang ng isang tao, ito ay talagang magagawa sa maikling panahon. Ako. Kamakailan lang ay maswerte ako, nakalusot lang ako, casual na sabi ni Ye Fan. Syempre swerte, o ang galing mo. Zhuang. Naiinis na sinabi ni Yi, at kinawit ang kanyang daliri, halika, kumilos ka sa akin, hayaan mo akong makita kung gaano ang iyong sinaunang martial arts. Si Ye Fan ay nagpanggap na labis na napahiya at sinabi, Vice President, nawala ang aking memorya kanina, at naging abala lamang ako sa paglinang ng mga panloob na kasanayan kamakailan. Mayroon akong. Hindi ko naalala ang maraming sinaunang martial arts moves, ngunit makakagawa ako ng ilang simpleng suntok at sipa. Hindi ko talaga kayang lumaban. Kung gusto mong kumilos, kumilos ka, saan ang napakaraming kalokohan? Saway ni Zhuang Yi.
Oo. Nagsimulang mag-apoy ang puso ni Fan, nagpipigil ng lakas ang lalaking ito, gusto niya itong talunin. Matapos mag-isip ng ilang sandali. Huwag mag-alala, maglaro ka lang ng hindi ginagalaw ang iyong cultivation, sabi ni Zhuang Yi. Talaga? Tanong ni Ye Fan na nagpapatunay. Sa dinami-dami ng estudyanteng nanunood, magsisinungaling pa ba ang dean na ito sa iyo? Tumitig si Zhuang Yi. Naayos na ang puso ni Ye Fan, kaya naglakad siya patungo kay Zhuang Yi, iginalaw ang kanyang mga braso habang naglalakad. Vice Dean, magsisimula na ako, kailangan mong hayaan akong umorder nito, huwag mo akong hampasin sa mukha, ang aking prinsesa ay pinakamamahal sa akin. Ang gwapong mukha na ito. Huwag ka nang magsalita. Kalokohan. Bilasan mo. Dati. Tinapos ni Zhuang Yi ang kanyang mga salita, sinuntok siya sa mukha. Nang mga 2 metro na ang layo niya, biglang humakbang si Ye Fan at sumuntok, natama ng harapan. Zhuang Yi. Pumikit at umiling, medyo natulala, hindi man lang niya nakita kung paano kumilos ang lalaking ito ngayon lang. Kung walang paggamit ng tunay na kakanyahan, ang pabago-bagong pananaw ng magsasaka ay medyo hihina din. At gumamit lang si Ye Fan ng isang variable na paraan ng bilis, na naging dahilan upang magkaroon ng visual error si Zhuang Yi. Ang kamao na akala niya ay hindi matatamaan ay biglang tinamaan. Napatulala ang mga estudyanteng nanunood. Bilang bystanders, nakita lang nila si Ye Fan na hinampas siya ng kamao, at si Zhuang Yi ay matamlay na binugbog. Ito. Naninindigan na ang ganitong uri ng kamao ay madaling iwasan, paanong hindi ito maiiwasan ni Zhuang Yi? Vice President, okay ka lang ba? Mukhang nag-aalala si Ye Fan, ngunit sinadya niyang bigyang pansin, kung hindi, hahampasin niya ng kamao ang ulo ng taong ito, ngunit hindi ito magtatapos ng maayos. Sa harap ng maraming estudyante, sinuntok siya ng isang junior. Saglit na inis si Zhuang Yi, nang walang sabi-sabi, winagiwi niya ang kanyang braso gamit ang backhand, at sinampal ng palad si Ye Fan. Nagpanggap si Ye Fan na titingnan kung ano ang kalagayan ni Zhuang Yi, ngunit tumalikod at umiwas sa pag-atake ni Zhuang Yi. Hoy! Paano ka nakalusot, Vice Presidente? May pakialam pa rin ako sa iyo. Sigaw ni Ye Fan. Sino ang umatake sa iyo? Halika, kumilos ka. Paulit-ulit na sinuntok ni Zhuang Yi. Si Ye Fan ay nagtatago mula kaliwa hanggang kanan, tila wala man lang routine, tumatakbo lang siya, ngunit iniiwasan niya ang lahat. Ang sinaunang martial arts sa In. Ang mga mata ni Ye Fan, ang antas ng sinaunang martial arts ni Zhuang Yi ay medyo malambot pa rin. Nang makita ang isang kamao na tumatama sa kanyang dibdib, lumingon si Ye Fan sa isang tila baguhang galaw, at pagkatapos ay sinuntok ng backhand ang kaliwa ni Zhuang Yi. Mukha. Nahihilo na naman si Zhuang Yi. Ang mga tainga ay umuugong. Napakalakas ng batang ito. Ang mga estudyante sa paligid. Wala talagang pakulo, tatakbo ka na lang dyan, tapos sasampalin sa mukha ang vice-presidente. Ito ba ay swerte? Ako. Hindi ko nakita kung gaano kabilis tumakbo si Ye Concubine, napaka-flexible niya at napakahusay ng kanyang physical fitness. Hindi katakataka na sina Zhou Qi at Gao Ling ay binugbog noong nakaraan. Siguro dahil sa fighting na walang pinipili ay bigla na lang hindi sanay ang vice principal. At saka, may advantage ang pamilya Shenlong sa physical fitness, kaya siguro nagising ang kanyang bloodline. Nakikita rin ng mga estudyante ang daan, at nadama na maaaring magkaroon ng kalamangan si Ye Fan. Una, ito ay swerte. Ang pangalawa ay magandang physical fitness. Naging malungkot ang mukha ni Zhuang Yi, at kung magpapatuloy ito, mawawalan talaga siya ng mukha. Ang ganitong uri ng hindi makatwirang paraan ng paggawa ng mga galaw ay nagpadama sa kanya ng kawalan. Good boy, ang iyong katawan ay sanay na mabuti, ang flexibility na ito, ang lakas na ito, dahil ba nagising na rin ang iyong bloodline? Halika, subukan ko kung paano ang iyong dragon bloodline. Bago siya matapos magsalita, ang mga mata ni Zhuang Yi ay kumikislap ng gintong liwanag. Isang malakas na espiritual na panggigipit ang biglang pinakawalan. Ito ay Long Wei. Kabanata 1986 na baliktad na sukat. Sa sandaling lumitaw si Long Wei noong 1986, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng dugo ay parang isang higanteng lambat na sumasakop sa larangan ng martial arts. Ang ilan. Ang mga estudyanteng may mahinang cultivation at mahina ang bloodline ay biglang nakaramdam ng takot sa kanilang mga puso, pangit ang kanilang mga mukha, at nagsimula silang umatras. Sumimangot si Ye Fan, sa paghusga mula sa kapangyarihan ng dragon ni Zhuang Yi, tila narating na niya ang kaharian ng Yinglong. Ang dugo ng dragon ng kaharian na ito ay maaari ng durugan ng dugo ng karamihan sa mga angkan. Maliban sa ilang malalaking angkan na maaaring labanan ng ganitong uri ng kapangyarihan ng dragon pagkatapos magising, ang ilang iba pang maliliit at katamtamang mga angkan ay magkakaroon ng matinding takot, at mayroong likas na takot na hindi kayang labanan. Si Ye Fan ay hindi nakaramdam ng hindi komportable, ngunit naramdaman na ang kanyang dugo ay medyo mainit, at siya ay tila pinasigla ng hininga ng dugo ng dragon. Oh! Kalmado pa rin ang ekspresyon, hindi ko alam, kalmado ba talaga, o nagpapanggap ba? Malamig na bamantong hininga si Zhuang Yi.
Huminga ng malalim si Ye Fan, pinigilan ang pagkabalisa sa kanyang katawan, at sinabing, Vice President. Sinabi na hindi mo kailangang mag-cultivate, paano mo magagamit ang kapangyarihan ng bloodline? Ang bloodline cultivation ay isang independent cultivation method ng aming clan. Kung nagsasanay ka ng mga panloob na kasanayan, ang kapangyarihan ng dugo ay maaari ding linangin na hindi itinuturing na paglilinang. Gayunpaman, huwag mag-alala, walang intensyon ang Dean na gamitin ang kapangyarihan ng dugo para labanan ka, basta. Subukan mo ang iyong dugo, kumusta ang iyong paglilinang? Subukan mo ako. Medyo kakaiba ang tunog ni Ye Fan. Bago niya ito maisip, bigla niyang nakita ang gintong apoy sa mga mata ni Zhuang Yi na biglang nagliliyab. Biglang sumabog ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhuang Yi, at sa kakaibang paraan ng operasyon, nagpakawala siya ng dagandong tulad ng dagandong ng dragon. Umuungol. Gitling. Kumalat ang long wave sa pamamagitan ng kakaibang dalas ng sound wave, at ang mga bilog ng dinakikitang ripples ay kumalat sa mga tainga ng daan-daang libong tao sa paligid. Nakakabigla sa puso, direktang tamaan ang mga Diyos. Biglaan. Nang maglaon, daan-daang estudyante ang takot na takot anupat ang kanilang mga mukha ay namutla, at ang ilan ay napaupo pa nga sa lupa at nanginginig ang kanilang mga paa. Gayunpaman, sa mga mag-aaral, mayroong higit sa 100 mga mag-aaral na lalaki at babae, at mayroong isang gintong liwanag sa kanilang mga mata, at ang galit ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang instinctual na galit ay naging sanhi ng pagngangalit ng mga estudyanteng ito at tinitigan ng masama si Zhuang Yi. Nang malaman ng ilang estudyante ang sitwasyong ito, napagtanto agad nila ito. Ito ay reverse scale fury. Anong ibig mong sabihin? May reverse kaliskis ang dragon, at magagalit ito kapag hinawakan mo ito. Narinig ko yun pagkatapos mong makabisado ang kapangyarihan ng dragon. Ang ito ay higit na mapipigilan, at kung ito ay ang parehong angkan, ito ay parang hinipo sa kaliskis, ang dugo ng dragon ay manik, at ang galit ay hindi mabata. Hindi katakataka. Ang mga tao ng pamilya Shenlang ay nagsisikap na magtiis. Lahat sila ay nasigla. Habang pinag-uusapan ng mga nakapaligid na tao ang galit na ito, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nanatiling tahimik. Naningkit ang mga mata ni Zhuang Yi, at tinitigan niya si Ye Fan, ano ang problema? Natatakot. Ang dugo ng dragon ay hindi natatakot dahil sa galit ng kaliskis. Siyempre si Ye Fan ay hindi natakot, ngunit naramdaman niya na ang kanyang dugo ay parang mapapaso. Nagninangas. Kumukulo. Ito. Lalaki, halatang mas mahina kaysa sa kanyang sarili, dares to be so provocative. Oo. Pakiramdam ni Fan ay mahirap kontrolin ang kanyang galit. Ang ganitong uri ng mainit na dugo na sitwasyon ay nagparamdam sa kanya na hindi tulad ng dati niyang sarili. Alam niyang medyo wala sa lugar kung isisiwalat ang Bloodline Realm sa oras na ito, ngunit hindi napigilan ni Ye Fan. Nagmula sa kaibuturan ng Bloodline, ang pinaka-primitive na likas na galit ang nagpatigil sa pagpigil ni Ye Fan. Biglang itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, at ang gintong pulang apoy na nagmumula sa kanyang mga mata ay tila sinunog ang lahat sa kanyang harapan. Umuungol. Gitling. Hindi alam ni Ye Fan ang mga bloodline na kakayahan ng Divine Dragon 9 transformations, ngunit umuungal lang ng ganito, mas malakas na siya kaysa sa ni-scale na galit ngayon. Daan-daang libong estudyante sa pinangyarihan ang muling nabigla sa kanilang mga puso. Ang ilang mga tao ay nagulat kay Long Wei ng 2 beses na magkasunod, at iihinasana nila ang kanilang pantalon. Ito, anong uri ng kaharian ito? Paano ito magiging mas malakas kaysa sa Long Wei ng vice-presidente? Ang mga taong iyon ng Shenlang clan na na-stimulate ngayon ay nabigla sa long way ni Ye Fan, isa-isang unti-unting lumino ang kanyang mga mata. Fire Dragon Realm. Nagising si Ye Fan sa Fire Dragon Realm. Agad na napasigaw ang mga tao ng Shenlang clan. Paano ito posible? Kailan niya nagising ang kanyang bloodline? Ang mga estudyante. Sumabog na ang mga nanunood. Kahit na ang mga estudyante ng dayuhang lahi ay alam na ang Fire Dragon Realm ay medyo bihira sa Shenlang clan, at bihirang mga henyo lamang ang makakamit ito. Sa mga tuntunin ng bloodline lamang, kapag naabot mo na ang kaharian ng mga Fire Dragon, bukod sa iba pang 3 angkan, ang mga linya ng dugo ng ibang mga angkan ay ganap na hindi makakalaban. Zhuang Yi. Tumayo ang pinakamalapit, nanginginig siya ngayon, at isang flash ng takot ang lumitaw sa kanyang puso sa maikling panahon. Nakatitig siya ng blanko kay Ye Fan, asul ang kanyang mukha, at bumulong siya, imposible. Ikaw, paano ka magkakaroon ng Fire Dragon Realm? Ang gininto ang apoy sa mga mata ni Zhuang Yi, sa harap ng gininto ang pulang apoy ni Ye Fan, tila napakahina, at ang momentum ay ganap na dehado. Libu-libong mga mag-aaral sa. Nandito lang ang eksena nila para makiisa sa kasiyahan, at walang sinumang umasa na masaksihan ang nakakagimbal na pangyayari. Isang eksena. Oo. Gumagamit ang fan ng napakaikling panahon para i-refresh ang pangunawa sa kanya ng lahat. Ilang araw na ang nakalilipas, naging babae siya ng isang henyong doktor, at kahapon siya ay naging Diyos ng tula ng dakilang paligsahan, ang numero 1 makata sa prehistoric na ilang. Ito ay hindi sapat. Ito.
Diyos, talagang binago niya ang kanyang katawan mula sa isang pag-aaksaya ng paglilinang, hindi lamang matagumpay na nakabuo ng isang tableta, ngunit itinaas din ang kanyang linya ng dugo sa kaharian ng apoy na dragon. Mukhang sa kasaysayan. Maliban sa Dragon Blood Queen of the Year, walang nakaabot sa Fire Dragon sa edad na ito, tama ba? Ito. Dapat, sa mga lalaking angkan, wala pang, meron. Dalawang boses ng mga anak ni Shenlong, at mabilis silang kumalat. Para sa isang oras, hindi mabilang na mga mata sa eksena, nakatingin kay Ye Fan, naging mas komplikado, samamba, inggit, selos, pagkalito, takot. Walang duda na ang matamlay na hitsura ni Zhuang Yi sa oras na ito ay ginawa lamang Ye Fan ang imahe ay partikular na nakasisilaw. Lahat ng mga mag-aaral, na parang nakakita ng bagong henyo, opisyal na lumabas mula sa kailaliman, at malapit nang pumailang lang sa loob ng 9 na araw. Naririnig ang mga talakayan ng mga estudyante sa paligid, at naramdaman ang sabik na mga mata kay Ye Fan, si Zhuang Yi, na nakatayo sa gitna ng field, ay mukhang mas malungkot. Siya ang marangal na vice-presidente, ang katawan ni Chanson, na darating. Ang taong sumubok sa basurang ito ay lumabas. Sa halip, ito ay naging background na pader para palayasin siya. Nagkaroon ako. Maraming hindi kasiyahan kay Ye Fan, ngunit ngayon ay muli akong nahihiya, at si Zhuang Yi ay hindi galit. Mabahong bata. Nagtago ka ng malalim dahil mas mataas ang bloodline mo kaysa sa din na ito, kaya mo nang bitawan at turuan kang mabuti. Anyway, ang iyong Fire Dragon bloodline, kahit na tumama ka ng ilang beses, hindi ito magiging malaking problema. Huwag kang mag-alala, hindi gagalaw ng din na ito ang tunay na bagay. Bumagsak ang boses ni Zhuang Yi, at direktang dinala niya ang totoong yuan, gumalaw ang tunay na yuan, ang bilis ng katawan ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati, tulad ng isang arrow mula sa string, hamampas patungo sa Yesale. Kabanata 1987 Pagkakanulo. Noong 1987, sa pisikal na fitness ni Ye Fan, talagang nilabanan niya ang ilang kamao nang walang anumang problema. Siya ay nagpanggap na walang talo, at pagkatapos ang bagay ay tapos na. Ang problema, pwede siyang pag-alitan at kutsain, pero ibang usapan ang bugbugin. Ano pa? Si Ye Fan ay napukaw lamang ng galit ni Scale, kumukulo ang kanyang dugo, at hindi na siya makapaghintay na makahanap ng makakalaban. Emperor-level sword intent, hindi magagamit, at malaking problema ang mangyayari. Pagkatapos, sa kaso ng pag-asa lamang sa katawan at sinaunang martial arts, kung gusto mong harapin itong Zhuang Yi, dapat kang magbukas ng dobleng disintegrasyon man lang. Kung paano ipaliwanag ang sarili niyang lakas pagkatapos ng pagkawatak-watik ng pangalawang layer, isang hakbang lang ang magagawa ni Ye Fan sa bawat pagkakataon. Zhuang Yi. Biglang, sa sandaling ilalabas na ni Ye Fan ang pagkawatak-watik ng pangalawang layer, isang malamig na boses ng babae ang pumasok. Sa field, nanlamig si Zhuang Yi. Saglit, binawi ang kanyang mga galaw, at tumingin sa gilid ng karamihan. Oo. Sumimangot din si Fan. Ang pasaway na ito ay unti-unting huminahon ang kanyang dugo. Nagsimula ang mga tao sa likod at mabilis na umalis sa daan. Na may yelong mukha. Kahit na si Feng Qinglan ay hindi gumamit ng anumang cultivation, may aura na nakakatakot sa mga manunood, kaya ang lahat ng mga estudyante ay tumingin sa kanya ng may paggalang. As if naman. Lumitaw ang babaeng ito, ang liwanag sa pagitan ng langit at lupa ay naakit niya, ang kanyang maitim na pulang buhok ay tila nagniningning na parang hiyas. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nakita ng maraming estudyante ang hanging lumabas si Qinglan sa library. Ito ang unang pagkakataon, mula kay Feng Qinglan, na maramdaman ang pamimilit ng isang malakas na tao. Qinglan, bakit ka nandito? Mukhang komplikado si Zhuang Yi, at hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso sa babae, na parang medyo nahihiya siya. Dito nagtatapos ang payo mo sa batang ito. Tumingin si Feng Qinglan kay Ye Fan na may kaunting malalim na kahulugan, ikaw. Tara na. Si Ye Fan ay huminahon sa oras na ito at naramdaman na ang bagay na ito ay tila kakaiba. Ngunit ito was really the best way to go right now, kaya tumanggo siya at humakbang para umalis. Mabahong bata, tumigil ka. Nang makita ito ni Zhuang Yi, agad siyang nagatubili at sinabi kay Feng Qinglan, Qinglan, hayaan mo na ang bagay na ito. Hindi ko pa siya gaanong nabibigyan ng payo, simula pa lang ito. Kapag sinabi kong tapos na, tapos na. Hindi sinasadyang pinabulaanan ni Feng Qinglan ang kanyang likod, nanlamig ang kanyang mga mata sa harapan. Sa napakaraming estudyante, si Zhuang Yi ay nakaramdam ng hininga at ang kanyang mukha ay nag-iinit. Sa harap ng babaeng mahal niya, napakaranggal niya, hindi mapigilan ni Zhuang Yi ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Sinabi ni Zhuang Yi sa mahinang boses, Qinglan. Huwag mo akong pahirapan, pabayaan mo lang, pagkatapos ng lahat, sa akademya, ako ang vice-presidente. Retorikong tanong ni Feng Qinglan, lumapit ka kay Ye Fan bilang vice president, o bilang elder ng Shenlong clan. Ako, napabuntong hininga si Zhuang Yi, Shenlong ang pagkakakilanlan ng mga matatanda. Sa kasong ito, bilang isa sa mga elder na nagpapatupad ng batas ng Shenlong clan, hiniling ko sa iyo na huminto, ano ang problema? Walang pakialam na tanong ni Feng Qinglan.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming estudyante sa eksena ang bumulalas. Ano? Creator Feng o ang law enforcement elder ng Shenlong clan? Hindi ba't ang kapangyarihan sa loob ng angkan ay pangalawa lamang sa padre de pamilya? Hindi mo ba alam? Nandoon si Creator Feng 20 taon na ang nakakaraan, siya ang pinakabatang tagapagpatupad ng batas elder ng Shenlong clan. Siya ay isang Heavenly King na may 5-clawed Golden Dragon bloodline, ngunit hindi siya masyadong matanda, ngunit sa mga merito ng battlefield, ano ang kakaiba sa pagiging isang law enforcement elder? Ano? Oo. Narinig ni Fan ang mga pahayag na ito, at hindi niya maiwasang mapasulyap kay Feng Qinglan, ang babaeng ito ay tila napaka-prestihiyoso sa clan. Ngayon, napakapangit ni Yi Deng, puno ng ayaw at hinanakit, ikaw. Sa loob ng maraming taon, hindi ka nagsasalita sa Presbyterian Council. At mayroon kang, hindi kailanman ginamit ang kapangyarihan ng mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas. Ngayon, para sa batang ito. Para kunin ang pagkakakilanlan ng isang elder. Pindutin mo ako. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin, walang ekspresyong sinabi ni Feng Qinglan. Gayunpaman, si Zhuang. Puno ng pait si Yi. Sa pagtingin sa figure ni Ye Fan, lahat ng uri ng mga nakaraang kaganapan ay lumitaw sa kanyang isipan. Golden True Yuan, pinapatay si Ye Fan sa isang hakbang. Ngunit sa sandaling ito, boom! Gitling! Sa paglitaw ng isang pamimilit, ang isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nakaapekto sa hangin sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng kaunting panginginig ng boses ng lahat ng eardrums. Mula sa Feng Qinglan, isang bloodline na kapangyarihan na kasing pula ng dugo at nakasisilaw na parang ginto ay biglang sumabog. Parang hindi mabilang na mga thread ng dugo, ang buhangin ng ginto ay surging sa babae, ritmo, tulad ng isang panaginip. Isang mahabang maitim na pulang buhok ang sumasayaw sa daloy ng hangin, na para bang nasunog ito sa apoy, at ang isang pares ng mga mata ay nasusunog na may maliwanag na pula at gininto ang liwanag sa parehong oras. Sinamahan ng ang dugong gininto ang apoy na nagniningas sa buong katawan niya, ang payat na tangkad ni Feng Qinglan ay lalong tumangkad sa sandaling ito. Ito ay tulad ng idinilat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nakaramdam ng panginginig sa kanyang ulo, at ang kanyang gulugod ay medyo malamig. Pwede ba ito maging ang Mad Dragon Blood Chi ng 5-clawed Golden Dragon? Maaaring ganap na dinurog ng dragon na ito ang sarili niyang Fire Dragon Realm, na mas malaki kaysa sa pagitan ng Fire Dragon at Yinglong. Ito ay ang kaluluwa ng dragon. Sa kaharian ng 5-clawed Golden Dragon, ang kaluluwa ng dragon ay tiyak na may malaking pagpapabuti, kung hindi ito magkakaroon ng ganoong epekto. Hindi lang iyon, malinaw niyang naramdaman na ang pisikal na fitness ni Feng Qinglan ay lubhang nadagdagan sa sandaling ilabas niya ang Dragon's Blood Chi. Kahit na ganito si Ye Fan, at ang ibang mga estudyante ay mas mahirap labanan. Sunod-sunod na umatras ang malalaking grupo ng mga estudyante, at nahulog pa sa lupa, at nagtakbuhan pa sa lupa. Daan-daang libong mga mag-aaral sa madla. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ng lahat kung gaano kakilakilabot na pag-iral ang Dragon Blood Queen noon. Ang kapangyarihan pa lang ng bloodline ay nahati na ang kanilang mga puso. Sa sandaling ito, si Zhuang Yi. Sabi ko tumigil ka na, hindi mo ba naiintindihan? Ang bawat salitang binitiwan ni Feng Qinglan ay tila isang mabigat na martilyo, at ang kapangyarihan ng dragon na nakapaloob dito, ay hamampas ng malakas sa puso ng lahat. Huminga ng malalim si Zhuang Yi, kinagat ang kanyang mga ngipin at tumango, kahit na nakaramdam siya ng labis na kahihiyan, wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin ang napakalinaw na hangin. Nang makitang malambot ang damit ni Zhuang Yi, agad na binawi ni Feng Qinglan ang dugo ng baliw na dragon. Sa isang kisap mata, nawala ang nakakatakot na pressure na katatapos lang tumama sa mga manunood. Si Feng Qinglan ay mukhang malamig at walang malasakit tulad ng dati, maliban sa kanyang kagandahan, lahat ay karaniwan. Tila ang nangingibabaw na figure tulad ng reyna at diyosa ng digmaan ngayon ay hindi sa kanya. Ha! Napabuntong hininga si Ye Fan saglit, tila kailangan pa ring magsanay ng Divine Dragon 9 transformations. Habang paatros ang bloodline nitong Divine Dragon, mas malaki ang improvement. Wala na ang lahat, sabi ni Feng Qinglan. Sandaling natigilan ng mga estudyante, pagkatapos ay mabilis na naghiwa-hiwalay, hindi nang ahas na manatili pa. Ang nakita at narinig nila ngayon. Si Ye Fan ay natural na ayaw ng manatili pa, kaya siya ay naglakad pabalik sa library ng mag-isa. Huwag. Gayunpaman, nanatili si Feng Qinglan at malamig na tumingin kay Zhuang Yi. Si Zhuang Yi ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, Qinglan. Bakit galit na galit ka sa akin, kailangan mo ba akong ipahiya sa harap ng napakaraming estudyante? Feng. Natahimik sandali si Qinglan, ngunit sa halip ay nagtanong, gusto kitang tanungin, Zhuang Yi, sinusubukan mo bang ipagkanulo ang Shenlong clan? Ilang sandali, natigilan ang ekspresyon ni Zhuang Yi, sumilay ang gulat sa kanyang mga mata, at hindi siya nakaimik. Kabanata 1988 ayusin ito. Nakita ang pagbabago sa kilos ni Zhuang Yi noong 1988. Ang mukha ni Feng Qinglan ay naging mas malamig at mas malamig. Reverse scale anger, dahil ito ay may stimulating effect sa ating sariling clansmen,
maliban na lang kung may mga special circumstances, kapag may ibang tao sa parehong clan, hindi na natin ito gagamitin. Kahit nasubukan ang status ng bloodline cultivation, hindi namin gagawin ito. Ikaw, gumamit ng kabaligtaran laban kay Ye Fan. Palakihin ang galit, hindi dapat ito ang iyong sariling ideya. Ang mga mata ni Feng Qingli ay parang malamig na mga bituin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Qinglan, wala akong intensyon na ipagkanulo ang Shenlang clan. I can swear it. Pero, hindi ka nagtataka, kung bakit biglang nagbago ang batang ito mula sa isang basura tungo sa isang kumpletong pagbabago, at nakagawa ng napakahusay na pag-unlad. Sinabi ni Feng Qinglan. Bago siya dumating sa library, nakita ko siya ng hindi hihigit sa 3 beses. Hindi ko alam kung ano siya dati. Hindi kaya alam mo ang pangilalim ng batang iyon. Dahil lang sa sinabi ng iba na siya ay basura, sigurado ka ba na siya ay palaging basura? Ako, si Zhuang Yi ay hindi nakaimik, sa katunayan, si Ye Fan ay hindi man lang pinansin noon, lahat ay pumayag na siya ay basura. Feng. Nagpatuloy si Qinglan, ano pa, kahit na gusto mong maghinala tungkol sa batang ito, dapat mong pag-usapan ito sa loob ng clan, hindi hayagang subukan ito sa akademya. Kahit na ang mga ordinaryong anak ni Shenlang ay dapat magkaroon ng anumang mga katanungan. Dapat itong harapin muna ng aming angkan. At kung ano ang ibig sabihin ng Zhenbei Hufo sa pamilya Shenlang ay hindi dapat espesyal na ipaalala sa akin, ngunit dapat na laging mapagbantay. Ang ginagawa mo ngayon ay walang iba kundi ang pagkumpleto ng gawaing ibinigay sa iyo ng isang tao. At ito ay isang gawain na hindi maganda para sa ating mga anak sa Shenlang. Si Zhuang Yi ay bumuhos ng malamig na pawis sa kanyang noo, at nagmamadaling tumanggi, Qinglan. Wala talaga akong intensyon na ipagkanulo ang angkan. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako, may gusto lang akong kumpirmahin. Hindi ako nag-isip masyado. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, kahit na tumanggi kang aminin ito, maaari kong hulaan kung sino ang nagtuturo sa iyo na gawin ang mga bagay na ito. Zhuang Yi, magagawa mo ito sa iyong sarili. Hangin. May bakas ng babala sa mga mata ni Qinglan, pagkatapos sabihin ito, tumalikod siya at tahimik na umalis. Ang mga mata ni Zhuang Yi ay duguan, nagsisisi, inosente, ayaw, masakit, galit, at may halong sari-saring lasa, na parang isang madilim na anino ang bumabalot sa kanya. Kasabay nito, ang pagsubok na ito sa larangan ng martial arts ay ginawa ang Xuanyuan Academy, at maging ang maraming tao sa imperial na lungsod ay naalarma. Meron ka ba narinig? Ang God of Poetry talaga ay nagising sa Fire Dragon Bloodline. Ano? Sabi mo Ye Concubine? Bloodline ng Fire Dragon. Paano naging posible? Ang kanyang dragon ay maaaring ay pinigilan. Kahit na ang paglilinang ng bloodline ay pangunahing umaasa sa talento, ngunit ang pagmulat sa isang Fire Dragon sa edad na ito, hindi ba siya ay isang henyo sa mga henyo? Ang enerhiya ay ginamit para gisingin ang bloodline, ang pinag-uusapan nito ng mga estudyante, bagamat nagulat sila, mabilis na umunlad ang paglilinang ng linya ng dugo, ngunit mas madaling maunawaan ito kaysa sa paglilinang ng panloob na lakas. Kung tutuusin, ang dugo ay higit pa sa talento, kaya kahit inggit at inggit, lahat ay napapabuntong hininga na lang sa emosyon. Siyempre, marami rin ang naniniwala na sa nakaraan, ang Zhenbei Hao Mansion ay sadyang tumahak sa mababang ruta upang maprotektahan ang tagapagmana. Nang makitang malapit na siyang magtapos sa akademya, unti-unting ipinakita ni Ye Fan ang kanyang lakas, na isa ring karaniwang paraan ng pagprotekta sa mga tagapagmana sa mga maharlika. Sa library mula sa mga mata ng mga estudyanteng ito, mas lalo pang tumataas ang respeto ng mga ito sa kanya, makikitang tumataas ang kanyang katayuan. Ito ay nagel iligtas sa kanya ng kaunting problema, ngunit nangangahulugan din ito na maaaring may higit pang panganib. Sa gabi, nang makita si Feng Qinglan, sinabi ni Ye Fan na may casual na ngiti, "Salamat, Creator Feng," sa umaga. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin, mahinahong sagot ni Feng Qinglan. Oo. Ngumiti si Fan at tumango, iniligpit ang libro, at tumalikod para umalis. Biglang sinabi ni Feng Qinglan mula sa likuran, mag-ingat ka kamakailan. Natigilan si Ye Fan at nilingon ang babae, ngunit hindi na sinasadya ni Feng Qinglan na magsalita pa, at bumalik sa itaas. Oo. Pinaikit ni Fan ang kanyang mga mata, ngunit talagang nararamdaman niya na ang Zhuang Yi na ito ay maaaring ipinadala upang subukan siya. Lalo na, ang ni-scale fury na iyon, sa paghusga mula sa epekto, malinaw niyang hinuhusgahan kung siya ay isang inapo ng Shenlang clan. Ang iba't ibang kakayahan na niya. Nakakaawa na hindi lang siya kamukha ng orihinal na Ye Fan, ngunit mayroon din siyang parehong bloodline. Talagang alam ni Fan na maaga o huli, malalaman ng mga tao sa mundo na siya, tulad ni Chu Yunyao, ay nagmula sa ibang eroplano. Ngunit bago iyon, kailangan pa rin gamitin ni Ye Fan ang kanyang kasalukuyang katayuan hanggat maaari upang ligtas na mag-aral ng medisina, pagalingin si Su Qingzhou, at hanapin si Shilanyo. Masyadong kaunti ang alam niya tungkol sa mundong ito, at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga powerhouse sa mundong ito. Alam talaga. Kahit na hindi siya natatakot sa mga hamon, hindi niya kailangang masangkot sa hindi kinakailangang mga pagtatalo para lumaban sandali, na magpapaantala sa pagkakataong iligtas si Su Qingzhou.
Sayang lang, parang gustong tumahimik ng puno pero hindi tumitigil ang hangin, kaya step by step lang ang nagagawa niya. Wenye. Lumabas ng library si Fan, ungol pa rin sa puso, malinaw ang hangin at parang may pakialam sa sarili. Hindi ko alam kung ito ba ang walang kapalit na pagmamahal para kay Ye Wangto, sa bahay ng pag-ibig at Wu. O bilang isang Shenlong elder lang, na nag-aalaga sa nakababatang henerasyon. Oo. Si Fan ay tumawa ng mahina, kalimutan mo na ito, hindi mahalaga sa kanya, sa madaling salita, mahusay na may isang malakas na katulong sa kanyang panig. Ang palasyo. Ang babaeng ito. Talagang nakakapagtaka sa akin. Si Emperor Mingde ay nakaupo sa isang gintong bangko, na pinaghihiwalay ng isang tea table, at sa kabilang panig ay si King Qi. Si kapatid na Huang, mula sa kasalukuyang pananaw, siya ay dapat na Ye Fan. Kung ito ay isang ascender, ito ay magiging masyadong mapangahas, sabi ni Qi Wang. Emperor. Tumanggo si Ming, sa orihinal, hindi malamang na siya ay isang ascendant. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng anumang teknolohiya upang basagin ang kawalan tulad ni Chu Guoshi. Gayunpaman, naabot niya ang apoy na dragon sa murang edad. Ang talentong ito. Natatakot ako na ang pamilya Shenlong ay magkakaroon ng isa pang malinaw na hangin sa hinaharap. Brother Huang, ito ay labis na dapat alalahanin. Nalinang na ni Feng Qinglan ang kanyang mahabang buhay noong siya ay nasa kaharian ng mga dragon na apoy. Si Ye Fan ay nasa ikatlong yugto pa lamang ng pagbuo ng isang tableta, at ang agwat ay napakalaki pa rin. Umiling si King Qi at ngumiti. Ang oras ay hindi kailanman naging pinakamahalagang isyu sa paglilinang. Kung talagang makakatagpo siya ng ilang uri ng pagkakataon at ganap na sesabog ang kanyang talento, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Hindi pa banggitin, hindi ibinukod na si Ye Shi ay lihim na itinatago ang marquee na ito. Ang lakas ng tagapagmana ng asyenda, kung tutuusin, ang nangyari kay Feng Qinglan noong mga panahong iyon ay naging dahilan ng pagiging mapagbantay ni Shenlong. Feng. Si Qinglan na ang henyo na may pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa banal na kaharian sa loob ng 100 taon, Shenlong. Dapat walang pangalawang hangin. Malinaw na. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Emperor Mingde. Ang tasa ng tsaa na kinuha lamang ni Haring Qi, hindi niya napigilan ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay kakaibang mababa at nagsabi, ayon sa kahulugan ng emperador, ang pagsasaayos ng pamamaril sa taglamig. Dapat ba nating ayusin ito? Huminga ng malalim si Emperor Mingde, at bakas ng guilt ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit mas tiyak, tumanggo. Kabanata 1989 hindi ko na maintindihan at higit pa. Noong 1989, nang bumalik si Ye Fan sa Hao Mansion, bababa na sana siya ng kotse, ngunit napansin niya ang isang napakagandang sasakyan na nakaparada sa pintuan. Nang maramdaman ito, alam ni Ye Fan kung sino ang nasa loob, at hindi niya maiwasang mapasimangot at magkamot ng buhok. Nakita ko. Dahan-daang nagmamaneho ang kotse patungo kay Ye Fan, at bumagsak ang bintana, na nagpapakita ng matamis at nagyayelong profile sa loob. Ye Concubine, talagang hinahangaan mo ang County Master. Si Ye Weiyang ay nakapikit kay Ye Fan, at may lamig at galit sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Ang pinuno ng county, maaaring hindi ka maniwala kapag sinabi mo ito. Hindi ko gustong piliin ang Chinger na iyon, ngunit nagkaroon ng aksidente. Si Ye Fan ay hindi gustong magpaliwanag ng marami. Aksidente. Ngumisi si Ye Weiyang, mukhang ikaw talaga. Ginawa oo, narinig ko na mayroon kang dugo ng isang dragon ng apoy, at ngayon ikaw ay isang tunay na tanyag na tao na may parehong sibil at militar na paglilinang. Walang garantiya. Pagkatapos ng pag-aproba, ang pinuno ng county na ito ay ganap mong yuyurikon. Ikaw ay napakalakas. Siyempre, hindi ka makikinig sa mga salita ng pinuno ng county na ito. Kung kailangan mong sabihin iyan, hindi ko na sasabihin sa iyo. At saka, wala akong ipinangako sa iyo noong gabing iyon, sabi ni Ye Fan. Nang makita ang ugali ni Ye Fan, paulit-ulit nang inisya ni Ye Weiyang, Ye Consort, hindi mo man lang alam kung ano ang ginawa mo. Sa tingin mo na si Chinger ay isang babaeng madali mong mahahawakan. Dinala mo siya sa tirahan ng Hao, nagdurusa ka. Oo. Nagtaka si Fan, sino siya? Natural na malalaman mo sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang prinsesa ay nagsasabi sa iyo, huwag mong hayaang samantalahin ko ang pagkakataon sa hinaharap, kung hindi. Ipapaalam ko sa iyo. Offend me, after Ye. Natapos magsalita si Weiyang, huminga siya ng malamig, isinara ang bintana ng sasakyan, at mabilis na umalis. Nagpout si Ye Fan, nakakahiya ang mabahong babaeng ito. Not to mention na itong huwakoy na ito ay hindi niya pinili, kahit siya pa, anong nangyari? Oo. Masyadong tamad si Fan, at pumasok sa mansyon. Ang pamilya. Alam na rin ang nangyari sa maghapon at naghihintay sa restaurant sa lalong madaling panahon. Si Su Qingzhou, Ye Wanqing, Shui Bo, at iba pa. Ay tumingin kay Ye Fan nang may kinang sa kanilang mga mata. Asawa, bumalik ka na ba? Kuya, masyado kang pasensya. Sa kaharian ng mga Fire Dragon, nakatago pa nga sa atin ang napakalaking masayang kaganapan. Mahinang reklamo ni Ye Wanqing.
Sa pagkakataong ito, talagang magaan ang loob ni na Mr. at Mrs., at dapat din kayong kilalanin ng mga elder ng Ye Clan, Mr. Hao. Napaluha si Shui Bo, at parang pinipigilan niyang bukas ang mga ulap at nakikita ang liwanag ng buwan. Inakala ni Fan na ang lahat ay maguguluhan, kung bakit siya biglang naging Fire Dragon, ngunit tila sa mundong ito, hindi karaniwan na mabilis na umunlad ang kaharian, ngunit hindi ito nagdulot ng labis na pagdududa. Oo. Umupo si Fan at nakangiting sinabi, nag-practice lang ako ng bulag. Sa katunayan, nakalimutan ko talaga ang tungkol sa siyam na pagbabago ng Shenlong. Siguro maswerte ako, at natutunan ko ito nang wala sa oras. Little Marquis, ang practice book ay madalas na may hindi sinasadyang pagpasok ng mga willow at willow upang bumuo ng lilim. Ang iyong amnesia ay maaaring isang magandang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, masayang sabi ni Shui Bo. Hihi, sa Dragon Festival sa katapusan ng taon, tingnan natin kung sino pa rin ang tumitingin kay Kuya, sabi ni Ye Wanqing na may matinding pananabik. Pakiramdam ni Ye Fan ay walang magawa. Sa kaunting lakas, tuwang-tuwa sila. Kung talagang gusto niyang malaman ang kanyang lakas, hindi siya dapat himatayan sa takot. Sa sandaling ito, dalawang katulong ang dumating na may dalang maiinit na pinggan. Isa. Sa mga babae sa Qingyi ay si Guqing na isang kasambahay. Oh, Ate Qinger, bakit ka naghahain ng mga pinggan? Hindi makayanan ni Ye Wanqing na makita ito, lumingon siya at sinabi kay Uncle Shui, Tito Shui, paano mo hahayaan si Sister Qinger na gumawa ng ganoong kahirap na gawain? Nag-alinlangan si Tito Shui. Bumaba, nakatingin kay Ye Fan, sabi ni Little Marquis. Lahat ay pantay-pantay ang pagtrato, kaya inayos ko ito, sobra ba ito? Oo. Hinaway-kaway ni Fan ang kanyang kamay at sinabing, hindi, Tio Shui, wala kang ginawang masama. Nandito siya para maging kasambahay, at natural na gagawin niya ang ginagawa ng ibang mga kasambahay. Kuya, masyado kang hindi nakikiramay kay Xiangxiu. Ang mga kamay ng mga tao ay ginagamit upang tumugtog ng piano at magsulat, nadama ni Ye Wanqing na mali si Qinger. Noon iyon, at ngayon ay hindi na siya pastol, sabi ni Ye Fan. Asawa, dahil si Qinger ay kasambahay ng babae, hindi ba't mabuting samahan ang babae? Sinabi rin ni Su Qingzhou. Oo. Sabi ng Fan bilang isang bagay, kasama mo ako. Kumakain ka ngayon, at kailangan niyang magsilbi. Ang plato. Okay, mas normal, pinagtatalunan mo pa ako, at itataboy ko siya. Matapos sabihin ito ni Ye Fan, sina Su Qingzhou at Ye Wanqing ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ang pinakamalaki sa pamilyang ito. Ibinaba ni Guqing ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Ye Fan mula sa gilid ng kanyang mga mata, na may bahid ng hinanakit na hindi madaling makita. Hindi ito maramdaman ni Fan, ngunit wala siyang pakialam. Tahimik. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad si Ye Fan sa bakuran kasama si Su Qingzhou, at tahimik na sumunod si Guqing, ang katulong. Naguguluhan si Su Qingzhou sa marami sa mga tula ni Ye Fan sa Linlang Poetry Conference, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na tanungin sila isa-isa. Asawa, nasaan ang tulay ng Magpie Bridge? Alamat yan mula pa noong unang panahon, tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi buuin ito, na sinasabi na ito ay nakita sa ilang mga sinaunang aklat na allusions, nakikipag-chat sa mga babae. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay nabighani pa rin, nakatingin sa lalaking may hitsura ng isang maliit na fangirl. Hindi napigilan ni Ye Fan ang makaramdam ng kakaibang kasiyahan, alam niyang hindi siya titingnan ng dating Su Qingzhou ng ganoong kahanga-hangang mga mata. Pag-ibig. Ay pag-ibig, ngunit sa pang-araw-araw na buhay, ang pagtingin sa kanyang mga mata ay higit na hindi makapagsalita, nakakadiri, nagbibiro. Palagi. Kung tutusin, ang kasalukuyang prinsesa ay tila mas malamang na masiyahan ang kawalang kabuluhan ng kanyang lalaki. Anong Ye? Hindi napansin ni Fan na si Guqing, na sumusunod sa likod, ay talagang tahimik na nakikinig. Nakatingin sa ang mga mata ng lalaki, nagbago din ito mula sa malamig na pagkamuhi hanggang sa medyo nalilito. Siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang lalaking napakaamo at maalalahanin sa kanyang asawa, puno ng romantikong kultura, ay napakalupit sa kanya. Guqing hindi narcissistic na isipin na siya ay mas marangal at mas maganda kaysa kay Su Qingzhou, ngunit sa lohikal na pagsasalita, ang kanyang mga kondisyon ay ganap na kwalipikado upang makaakit ng mga lalaki. Bakit hindi siya ma-attract sa lalaking ito? Medyo nabalisa si Guqing. Matapos makatulog si Su Qingzhou, bumalik si Ye Fan sa kanyang silid. Una, nagbasa ako ng mga medikal na libro, at noong gabing-gabi na, lumabas ako para mag-practice sa labas ng lungsod. Ngayong natutong maging mabuti ang nakatatandang kapatid na lalaki, at wala na siyang oras na humiga doon at tumitig, nanigil iligtas kay Ye Fan ng maraming problema. Pagkaraan ng madaling araw, bumalik si Ye Fan sa bahay mula sa labas. Dahil maaga pa ay binalak niyang bumalik sa kanyang silid at magbasa ng libro saglit. Nang dumaan ako sa isang patio, nakarinig ako ng mga awayan na nagmumula sa loob. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, narinig niya ang boses ni Guqing at naglakad siya palapit. Maghilamos ka kung gusto mo. Akala mo pa naman ang babaeng mabaho.
Warren ang patio kung saan nakatira ang mga katulong, isang mabilog na matandang babae na ang mga kamay sa kanyang balakang ay tumitig kay Guching at nagmura. Bakit ba ako nagpapanggap? Tinanong mo akong gumising sa umaga para maglaba ng damit ko. Ako ang naglalaba, pero bakit gusto mong ako ang maglaba sa'yo? Gu. Hinarap siya ni Ching nang hindi sinasadya. May 4 na malalaking palanggana ng maruruming labahan. Ang matabang tiya at ilan pang matandang katulong ay nasusuklam. Ang mga bagong dating ay kailangang gumawa ng higit pa. Kung wala kang pakialam, lumabas ka na. Hindi mo ba nakita, hindi ka talaga gusto ng ating munting prinsipe? Ikaw bastard, kailangan mong manatili sa bahay, ano ang iniisip mo nang hindi namin alam? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namula ang mukha ni Guching sa galit. Nagbiro ang matabang tiya, nagmamadali. Tama ba? Sabihin mo, soy muher. Kung gusto mong manatili sa bahay, hugasan mo ang mga damit na ito. Kung hindi, pupunta kami at magsampa ng reklamo na nagsasabi na kung hindi ka magtatrabaho, Xiao Haoye ay hindi makapaghintay na makahanap ng dahilan para itaboy ka. Ikaw, kinagat ni Guching ang kanyang mga ngipin, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa labas ng courtyard, bumantong hininga si Ye Fan. Oo naman, kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa. Pinaglalaroan pa rin ito ng isang grupo ng mga katulong. Routine. Hi! Umagang-umaga, anong ingay? Pumasok si Ye Fan. Maliit na marquee. Nang makita ng isang grupo ng mga katulong si Ye Fan, lahat sila ay nagulat, at nagmamadali silang yumuko para batiin si Ye Fan. Gu. Napatingin din si Ching kay Ye Fan nang hindi inaasahan. Tila nagulat siya dahil hindi niya napansin ang paglapit ni Ye Fan. Ngunit napakabilis pa rin niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, nagbigay siya ng isang matigas na saludo. Oo. Walang pakialam na sinabi ni Fan sa matabang babae, nakakamangha kayo, mahulaan niyo ba kung ano ang iniisip ko? Little Marky, kami, gusto rin naming ibahagi ang iyong mga alalahanin para sa iyo. Pinanood din ng matabang tita at ng iba pa ang kanilang mga salita at nagmamadaling nagpakita ng nakakaawang tingin. Matigas na sinabi ng Fan, gusto kong maging pantay ka, kaya hiniling ko sa kanya na magtrabaho sa parehong paraan. Ngunit kung ikaw mismo ang gumagawa ng hindi pagkakapantay-pantay, umalis ka muna rito. Little Marky, patawarin mo ako. Hindi tayo maglakas loob. Mabilis na lumuhad ang isang grupo ng mga katulong. Pagkatapos ni Ye, binigyan sila ni Fan ng isang babalang sulyap, hindi siya nagsalita, tumalikod at umalis sa bakuran. Gu. Tahimik na nakatayo doon si Ching, nakatingin sa likod ng lalaki na nagtataka, mas lalong hindi ko maintindihan ang nangyari sa lalaking ito. Kabanata 1970 mababaw. Noong 1990, hindi sinasadya ni Ye Fan na kawan si Gu Ching. Matapos bumalik sa kwarto at magbasa ng libro saglit, dumating ang sumunod na nagyaya sa kanya na mag-almusal. Kapag si Ye dumating si Fan sa restaurant, nakita niyang nandoon sina Su Qingzhou at Ye Wanqing, habang nakatayo sa likod si Gu Ching. Prinsesa, pinagsilbihan ka ba ng maid na ito ng maayos? Umupo si Ye Fan at nagtanong. Ngumiti si Su Qingzhou at tumango, oo. Nahihiya lang ako. Ano ang tawag dito? Ito ay orihinal na dinala upang pagsilbihan ka ng pagkain at pang-araw-araw na buhay. Kailangan mong gumastos ng pera para tabyusin siya, tama ba? Sabi naman ni Ye Fan. Walang magawang tiningnan ni Qingzhou ang lalaki, bakit gusto niyang humanap ng maid. Ngunit bigla siyang napalitan ng maid. Nakuha ka ba niya ng tubig, tinulungan kang magbihis, at magbihis? Ginawa mo ba ang trabaho na dapat mong gawin? Tanong ni Ye Fan. Asawa, huwag mo nang tanungin, si Chinger, isang Warren na orihinal na pinagsilbihan ng iba, ngayon ay naglilingkod sa kanyang asawa, paano siya makakaangkop sa lahat, dahan-dahan lang. Sabi ni Su Qingzhou. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, at sinabi kay Guching na nasa tabi niya, huwag kang maging tamad dahil mabait ang prinsesa. Kung hindi mo maintindihan, matuto mula sa mga matatanda sa kabilang asyenda, alam mo ba? Nakaramdam ng pait si Guching, ngunit nakayuko pa rin ang kanyang ulo. Bilang tugon, oo, concubine. Alam ni Chinger. There was this man is so disgusting. Habang sila kumakain, pumasok si Shuibo at nagsabi, narito si Little Marquis, Mr. Belvedere, ang espesyal na sugo ni Odin. Bakit siya narito muli? Alam ni Ye Fan na kadalasan ay may itatanong siya sa kanya, ngunit kailangan niya itong pasukin. Si Su Qingzhou at Ye Wanqing ay hindi makapagsalita. Ang espesyal na sugo ni Odin ay may hiwalay na katayuan, at hindi siya makikita ng iba. Ye Concubine, ang panganay na prinsesa, ikinalulungkot kong istorbohin ang pagkain mo. Haha, ngumiti si Belvedere. Special Envoy, sabihin mo sa akin kung may gagawin ka, kailangan ko pang pumunta sa academy. Hindi nag-atubili si Ye Fan. Belvedere said with a look of understanding, his concubine is a man of the moment, so of course he is very busy, so I will too. Long story short, that's tama, pinagaling ni Consort Ye ang anak na babae ni Lord Tu noon, at ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming matataas na opisyal ng Dazheng.
Maaaring hindi mo alam ang tungkol sa consort Ye, ngunit sa katunayan, maraming opisyal at marangal na pamilya ang may katulad na sitwasyon, ang kanilang mga anak. Sandali lang. Ikaw fan. Itinaas ang kamay at pinutol si Belvedere. Alam na niya kung ano ang pinanggalingan ng lalaking ito. Tama, ang ikalimang prinsipe ng maharlikang pamilya at ang anak na babae ng pamilya ni Tuyu ay hindi nakapagtanim dahil sa ilang mga karamdaman sa kapanganakan. Hindi bababa ang sitwasyong ito. Special Envoy, gaya nga ng sinabi ko kanina, I am mainly good at some heart operations, hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin. At, wala akong masyadong energy. Pumunta ako sa doktor at magsagawa ng mga operasyon sa buong araw. Itigil na natin ang bagay na ito. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay. Ang punto ay, kung magpapatuloy ito ng ganito, paano pa ako magkakaroon ng oras para tulungan si Su Qingzhou? Pagpapagaling. Ye Kangkebine, ang puso ng mga magulang ng isang doktor ay ayaw kang magpatingin sa doktor araw-araw, ngunit kapag hindi ka pupunta sa akademya, maaari ka pa ring maglaan ng oras, nagmamadaling pangungumbinsi ni Belveda. Si Su Qingzhou sa gilid ay malambot din. Sinabi, asawa, dahil may kakayahan kang pakitunguhan ang ilang mahihirap, pagkatapos ay tulungan mo sila. Sa pag-aakalang maraming bata ang tulad ni Shower, ang babae ay nakakaramdam din ng hindi komportable. Bakit hindi mo pag-usapan ang iyong sarili? Gusto kitang pagalingin sa loob ng 2 taon. Nanlumo si Yefan, palaging iniisip ng babaeng ito ang tungkol sa iba, at tila tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Ngumiti si Su Qingzhou tiyan at sinabing, alam ko na gustong makatipid ng oras ng asawa ko para makapunta siya sa medical book. Pero kung hindi pinapansin ng asawa ang ibang pasyente dahil sa sakit ng kanyang asawa, hindi kaya makasalanan ang babae. Hindi magiging masaya ang babae. Nako, matuwid talaga ang prinsesa, karapat-dapat sa dugong maharlika, mabilis na puri ni Belveda. Oo. Gulong-gulo ang mukha ni Fan, sinabi ng babaeng ito na wala siyang init ng ulo, at alam din niyang hindi niya makikita ang kamatayan ng walang tulong, ngunit hindi pa rin siya komportable. Pagkatapos ay tulungan silang tingnan ang araw ng pahinga, ngunit ipinangako ko ng maaga kung ito ay mapapagaling o hindi. Hindi ko ito magagarantiya, sabi ni Yefan. Tuwang-tuwa si Belvedere, consort Ye, it's enough to have your words. Sasabihin ko sa mga matatanda na ihanda sila at maghintay. Pagkatapos, tinatalakay ang tiyak na schedule, umalis si Belvedere. Su. Napaisip si Qingzhou, asawa, sa pagkakataong ito ang pagtrato sa mga miyembro ng pamilya ng malalaking lalaking iyon ay magiging malaking pakinabang sa aking asawa. Ang aking asawa ay hindi kilala noon, napakaraming tao sa korte at publiko ang hindi pamilyar sa iyo, ngunit sa ganoong karanasan, maaari mong makuha ang mga puso ng mga tao. Ikaw. Sobrang active ni Belvedere as a middleman, di ba gusto lang niyang manalo sa mga matataas na noble sa court? Ang mga tao ng Odin Empire ay nagmamalasakit pa rin tungkol sa mga koneksyon, ang mga asawa ay hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Napangiti si Yefan, ang babaeng ito ay maraming iniisip, kung para sa kapakanan ng mga koneksyon, mas gugustuhin kung hindi gamutin ang sakit. Sa aking paningin, ang mga koneksyon sa mundo ay hindi kasing halaga ng iyong katawan. Ay pangako mo sa kanya, dahil lang ayoko. It's nothing but a day off, pero ang oras na maibibigay ko ay rest day lang. Napatingin si Su Qingzhou sa lalaki ng hindi inaasahan, at pagkatapos ay isang dampinang lamang ang sumilay sa kanyang mga mata, mukhang ang asawa ang tunay na mabait, ngunit ang babae ay makitid ang pag-iisip. Anong klaseng puso, tanga ang panganay kong kapatid. Kapag ang iba ay nag-aagawan para sa katanyagan at katayuan, natatakot siyang iwasan ito. Biro ni Ye Wanqing. Si Gu Qing ay tahimik na nakatayo sa gilid, nakikinig sa pag-uusap ng ilang tao, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Pagkatapos ng pagkain, lumabas si Yefan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling pumunta sa Xuanyuan Academy, ngunit pumunta siya sa National Teachers Mansion ni Chu Yunyao. Parang, ngayon, ang kanyang mga grado ay hindi na isang mahirap na estudyante na kailangang pumasok sa kolehiyo sa takdang oras, kaya hindi mahalaga kung kailan siya pupunta, ang hilig niyang mag-aral ng tahimik sa silid-aklatan. Pagdating niya sa isang babaeng nakasuot ng kulay pilak na kulay abo na pantulog na may mga nagbabantang linya, magulo ang buhok na ulap, at inaantok na mga mata ang nakaupo sa isang upuan sa harap ng computer, hawak ang isang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, ang kanyang mahahabang binti ay nakapatong sa mesa. Xiao Yao Yao, tinutokso mo ba ako? Pumasok si Yefan sa silid at nakita ang eksenang ito, bahagyang damilat ang kanyang mga mata. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, isang lalaking tulad mo na nag-iisip sa ibabang bahagi ng katawan mo, ginagamit pa rin ako para tuksuhin ka. Halika, bakit ka pumunta sa akin ng madaling araw? Isang mahusay na makata. Oo. Napangiti si Fan, naglakad sa likod ng babae, at nalaman na sa screen ng computer, ito ay ilang kamakailang balita ng Great Expedition. Talagang maraming ulat tungkol sa kanya, ang babae ng henyong doktor at ang dakilang Diyos ng tula. Lumapit sa akin ngayon si Belveda at hiniling sa akin na magpatingin sa doktor para sa ilang tao. Isa lang itong dahilan para pumunta ako dito para hanapin ka.
Gusto ko lang na tumulong ka sa paghahanda ng mga medikal na kagamitan, sabi ni Yefan. Bakit? Gusto mo bang lutisin ang problema sa pisyolohikal? Blankong tanong ni Chu Yunyao. Sok. Babae ka, napakababaw ko ba? Mukhang hindi masaya si Yefan. Humigop ng kape si Chu Yunyao at tumango. Oo. Saglit na hindi nakaimik si Fan, kaya't niyakap niya ang babae at hinalikan ito sa mukha, at pagkatapos ay seryosong pamulong sa kanyang tainga, nagsimula na silang subukan at pagdudahan ako. Ako. Kailangan ng paraan para itago ang aking pagkakakilanlan, kailangan sa anumang sandali, ang uri na makapagpapaginhawa sa akin at hindi natatakot na malantad. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.